gitna ng malawak at luntiang palayan ng San Nicolas, isang lalaking pawisan at sunog sa araw ang pilit na itinutulak ang mabigat na araro habang sinusundan ng kalabaw. Tinatawag siya ng lahat sa baryo bilang si Gino, isang simpleng magsasaka na halos hindi kilala sa labas ng lugar nila, pero mahal ng mga taong malapit sa kanya. "Hoy Gino, 2:00 na. Baka naman hindi ka pa nagtatanghalian," sigaw ni Aling Rosing mula sa kanyang tindahan habang pinapaypayan ang nag-aalab na uling sa kalan. "Mauna na kayo, Nay Rosing. Mamaya na lang ako kakain. Sayang ang araw," sagot ni Gino habang patuloy ang pag-aararo. Nangingintab ang pawis sa kanyang noo, ngunit ang mga mata niya ay puno ng sigasig. Wala siyang ibang pag-ari kundi ang kanyang lakas at isang kalabaw na minana pa niya kay Mang Elias, ang yumaong ama-amahan niyang umampun sa kanya noong 6 na taong gulang pa lang siya. Lumaki si Gino na ulila, walang pamilyang kinagisnan, walang apelidong maipagmalaki, at walang inaasahang mana. Sa murang edad, natuto na siyang magsaka, mag-igib at maglaba. Dahil hindi siya nakatapos ng kahit anong baitang sa paaralan, itinuring siyang mababa ng maraming tao sa baryo. Ngunit hindi niya ito kailanman ikinahiya. Kapag tinanggap mong maliit ka, hindi ka kailanman matipisod. Ika nga ni Gino sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang palayan na parang gintong dagat sa ilalim ng araw. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na kubo na yari sa pawid at kahoy, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na nakaupo sa tabing daan. Si Mang Temyong, isang bulag na matagal nang inaalalayan ni Gino sa bawat linggo. "Oh, Gino, ikaw na ba yan? Naamoy ko ang pawis mo. Anak, nakaani ka ba ng marami?" tanong ni Mang Temyong habang kinakalabit ang kanyang baston. "Kaunti lang po, Mang Temyong. Pero may sinigang ako rito. Pinakuluan ko ang tilapia kahapon. Ihahatid ko mamaya," sagot niya habang binubuksan ang pinto ng kubo. Pinagpag niya ang kanyang banig at sinimulang hugasan ang kanyang mga paa gamit ang tabo at isang timba ng tubig ulan na kanyang inipon. Sa loob ng kubo, walang kuryente. Isang gasera lamang ang nagsisilbing ilaw tuwing gabi. Isang lumang radyo na may putol-putol na antena ang tanging kasangkot niya sa labas ng mundo. Ngunit sa kabila nito, masaya si Gino. Sa bawat pagkampay ng palad niya sa hangin, sa bawat tugtog ng kanyang lumang gitara tuwing gabi, dama niyang may saysay pa rin ang kanyang paghinga. "Sa lahat ng wala sa akin, isa lang ang hinding-hindi ko ipagpapalit," bulong niya habang hawak ang larawang kupas ng isang batang lalaking nakayakap sa isang matandang lalaki, siya at si Mang Elias. "Ang prinsipyo ko, ang puso kong marunong pa rin magmahal kahit hindi minahal." Isang gabi, habang umuulan at tumutulo ang bubong ng kanyang kubo, nagsindi siya ng gasera at humawak sa gitara. "Sa lupa akong ipinanganak. Sa lupa rin magtatapos ang aking lakad. Ngunit habang may bituin sa langit na tanaw, hindi ako titigil sa pag-araro ng buhay." Narinig ito ni Mang Temyong mula sa labas at sumigaw, "Gino, napakaganda ng kanta mo. Isulat mo nga yan, baka maging sikat ka pa." Tumawa lang si Gino. Wala namang maniniwala sa awit ng isang walang apelyido, Mang Temyong. "Pero ako, naniniwala sa'yo," sagot ng matanda. Kinabukasan, muling bumangon si Gino sa 4:00 ng madaling araw. Nagsaing siya ng kaunting bigas, nilagyan ng asin at tinabunan ng dahon ng saging. Ipinadala niya ang kalahati kay Mang Temyong. Sa pagdaan sa kalsadang putik, pinapawisan na siya kahit hindi pa sumisikat ang araw. Habang naglalakad, napansin niya ang mga batang estudyanteng nakasapatos at nakauniporme. Napatingin siya sa paa niyang putik-putik at napangiti. "Hindi man ako nakatapos, sana kayo makapagtapos," bulong niya habang tinutulungan ng isang batang nadulas sa putik. "Salamat po, Kuya Gino," sigaw ng bata. Pagdating sa palayan, sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong bukas na lupa. Hinimas niya ang kalabaw at sabay silang tumungo sa kabilang dulo ng pilapil. Tawag ni Kalusyo, ang may-ari ng palayan. "Huwag mong kalimutang linisin din yung bahagi sa likod ng ilog. May dagdag na bayad yon." "Opo, Kalusyo, baka po abutin ako ng gabi, pero babalikan ko." Ganyan ang araw-araw ni Gino. Wala mang sobra, lagi siyang may sapat.
Hindi siya marunong magreklamo. Hindi rin siya marunong mangarap ng barangya. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa puso niya'y may lalim ang kanyang pananampalataya sa kabutihang ibinabalik ng mundo. At sa gitna ng pangungusap niyang simpleng buhay, hindi niya alam na may paparating na malaking pagbabago. Isang babaeng hindi niya inakalang makikilala niya sa paraang hindi niya malilimutan. Pero sa ngayon, siya si Gino, ang magsasakang ulila, ang lalaking minahal ng lupa at hindi kailanman tinuring na bayani ng kahit sino maliban sa ilang pusong tunay na nakakakita. Nang sumunod na araw, matapos ang buong maghapon sa bukid, dumaan si Gino sa ilog upang magbanlaw. Madilim na ang langit at unti-unting tumataas ang hamog mula sa palayan. Habang hinihimas niya ang kalabaw, may naririnig siyang mahinang yapak sa pilapil. Akala niya isa lang sa mga kalabaw ni Calusio na napadpad. Pero nang lumingon siya, napako ang kanyang mga mata sa isang kakaibang tanawin. Isang dalagang hindi pamilyar sa kanya ang marahang naglalakad sa gilid ng palayan. Maputi ang kutis, tuwid ang mahabang buhok, at ang suot ay tila hindi angkop sa bukid. Isang light blue na dress na may mantsa ng putik sa laylayan at sandalyas na halos masira na. Lumilinga ito na parang ligaw at halatang natataranta. "Miss?" tawag ni Gino habang dahan-dahang lumapit. "Ayos ka lang ba?" Nilingon siya ng dalaga at sa isang iglat, nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Pwede bang makihingi ng tulong?" Tanong ng babae. Ang boses ay paos, parang pagod na pagod. "Bakit? May nangyari ba?" Anong ni Gino, agad na inilapag ang lubid na hawak. "Nawawala ka ba?" Bago pa man ito makasagot, bigla na lang nanghina ang babae. Napayuko ito sa harapan niya. Hawak ang tiyan, sa katuluyang napaluhod sa putikan. Hindi siya pinabayaan ni Gino. Lumapit siya agad at sinalo ang katawan ng babae. "Hoy, huwag mong tilitin. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa kubo ko. Di ka pwedeng magpaiwan dito sa gitna ng palayan." Mabilis niyang sinabi habang kinakalma ang dalaga. Dahan-dahan niyang inalalayan ito. Mabigat ang hakbang nila papunta sa kanyang kubo. Ngunit tiniis ni Gino ang bigat ng katawan nito at ang basang putikan na bumabalot sa kanyang mga binti. Pagkarating sa kubo, pinaupo niya ang babae sa kanyang lumang banig at agad itong pinainom ng tubig mula sa banga. Inunasan niya ng basang bimpo ang mga kamay at noo nito. "Salamat," mahina nitong bulong. "Naglalakad lang ako, pero parang naligaw na ako." "Anong pangalan mo?" Mahinahong tanong ni Gino habang imilalapit ang lamparang gasera upang makita ang mukha nito ng mas maayos. "Clarice," sagot ng dalaga at muling napayuko. "Clarice." Hindi na nagtanong pa si Gino. Binigyan niya ito ng lumang damit na pambahay. Isang t-shirt at short ng kapatid ni Mang Temyong na minsang nag-iwan ng gamit. Naglakad palabas ng kubo para bigyan ng espasyo ang dalaga. Sa labas, tiningnan niya ang madilim na langit. Ang dami niyang tanong sa isipan. Sino ang dalagang ito? Bakit siya narito sa palayan sa ganitong oras, sa ganitong anyo? At bakit parang may lungkot at takot na hindi basta-basta sa mga mata nito? Kinabukasan, maaga siyang nagising at nagsaing mangkanin. Nagprito siya ng itlog at tuyo, ang tanging meron siya. Ilang sandali pa, lumabas na si Clarice mula sa loob ng kubo. Bagamat nakatsinelas at maruming damit, bakas pa rin ang kinis ng balat nito at ang dating kinagisnang ginhawa. "Pasensya na, nakakahiya," wika ni Clarice habang tinatanggap ang pinggan ng kanin at tuyo. "Anong nafafahiya? Pareho tayong tao rito. Tsaka, wala akong ibang bisita kundi si Mang Temyong lang." Biro ni Gino, sabay ngiti. Nginitian din siya ni Clarice, bahagyang may pilit pero may halong pasasalamat. "Hindi ko pa kayang bumalik sa bayan. Pwede ba akong manatili dito kahit ilang araw lang?" Hindi agad nakasagot si Gino. Alam niyang delikado ang magpatuloy ng estranghero sa kanyang tahanan. Ngunit nakita niya ang ginaw sa tatawan ng babae at ang takot na ayaw man lang banggitin kung saan ito galing. Sa huli, tumango siya. "O sige, pero isang kondisyon lang. Kapag handa ka na, ikwento mo sa akin kung ano talaga ang nangyari sa'yo."
Napatungo si Clarice. Oo, pangako. Lumipas ang buong araw na magkasama sila sa paligid ng kubo. Si Clarice ay nanatili sa lilim habang si Gino ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng tanim. Paminsan-minsan, pinapanood siya ng dalaga at nagugulat sa kasipagan nito. Sa gabi, habang kumakain sila ng kamote at sinangag, tinanong ni Clarice, "Bakit hindi ka umalis dito sa baryo? Sa Maynila, maraming trabaho. Baka may mas magandang kinabukasan ka ron." Hindi lahat ng ginto na sa lungsod, sagot ni Gino. Minsan, mas mahalaga ang payapang tulog kaysa sa marangyang kama. Natigilan si Clarice. Sa simpleng salita ni Gino, tila may tinamaan sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang magsasaka na walang cellphone o laptop ay may sinasabi palang mas may bigat kaysa sa mga talumpati ng mga kilalang tao sa lungsod. Pagkahiga nila sa banig, napapikit si Clarice habang naririnig ang banayad na pagtugtog ni Gino sa gitara. Walang salita, walang musika, kundi ang tunog lang ng mga bagping na tila binubuo mula sa damdaming hindi niya pa maipaliwanag. Sa puso ni Clarice, unti-unti nang nahahawi ang ulap ng takot. At sa puso ni Gino, isang katanungan ang pumipintig. Anong kwento ang itinatago ng babaeng ito? At bakit parang may kung anong malalim na dahilan kung bakit siya napadpad dito? Hindi pa niya alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa gabing iyon sa payak na kubo sa gitna ng palayan, isang di inaasahang koneksyon ang nabuo. Isang koneksyon na magdadala sa kanila pareho sa isang kapalarang hindi nila inakalang sasambulat. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang bumabalik ang sigla sa katawan ni Clarice. Ngunit kahit malusog na siya sa paningin, pansin ni Gino na may bahagi ng pagkatao ng dalaga na hindi pa buo. Parang may mga tanong sa kanyang mata na ayaw niyang sagutin. Mga pilit na pinupunasan, ngunit hindi kayang iago. Minsang maghapon na nasa palayan si Gino, iniwan niya si Clarice sa kubo upang makapahinga. Agbalik niya, nadatnan niya itong nakaupo sa labas ng kubo. Tahimik at hawak-hawak ang isang maliit na kahoy na laruan mula sa kanyang koleksyon ng lumang gamit. "Naglaro ka ba ng trumpo dati?" tanong ni Gino, binabasag ang katahimikan. "Sa totoo lang," mahinang sagot ni Clarice, "hindi ako pinapayagan lumabas ng bahay noon. Puro tutor, ballet at piano ang mundo ko." Napakunot noo si Gino. Parang hindi masaya. "Oo," tugon ni Clarice habang patuloy ang pagkakatingin sa kawalan. "Kaya nga siguro, hindi ko rin alam kung sino talaga ako kapag wala na yung mundo ng pamilya ko." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang lalim ng katauhan ni Clarice. Hindi siya tulad ng mga nakilala niyang taga-syudad na mayayabang at laging nasa telepono. Si Clarice, bagamat halatang sanay sa karangyaan, ay marunong makinig, marunong ding makiramdam. Sa tuwing nagtatanim si Gino, tahimik lang itong nakaupo sa lilim ng punong bayabas. Nagmamasid at minsan ay nagdadala ng tubig para sa kanya. Ngunit sa gabi, kakaiba ang kinikilos nito. Isang gabi habang patulog na si Gino, narinig niya ang impit na hikbi mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang lumabas at nadatnan si Clarice na nakaupo sa gilid ng palayan. Yakap-yakap ang tuhod at nanginginig. "Clarice, bakit ka andyan? Giniginaw ka ba?" tanong ni Gino habang inilalagay ang lumang kumot sa balikat ng dalaga. Hindi ito agad sumagot. Ngunit matapos ang ilang saglit, nagsalita ito sa tonong basag at puno ng sakit. "May mga taong gusto akong kontrolin. Pilitin sa mga bagay na hindi ko kayang tanggapin." Tumakas ako, Gino. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil hindi ko nakilala ang sarili ko sa salamin. Napatingin si Gino sa kanya at bagamat hindi niya lubusang nauunawaan ang detalye, dama niya ang lalim ng pinagdaraanan ng babae. Hindi siya nagtanong pa ng sobra. Imbes, tumabi siya sa gilid nito at pinakinggan ng katahimikang sumunod. Sa Maynila, lahat ay laging nagmamadali. Patuloy ni Clarice, lahat may nais patunayan. Pero dito parang pwede kang huminga, pwede kang maging ikaw lang. "Siguro," sagot ni Gino, "kasi sa lupa, hindi mo pwedeng bilhin ang panahon. Ang pagtubo ng tanim may oras, hindi mo pwedeng madaliin." Muling natahimik ang dalawa.
Ang huni ng palaka at kaluskos ng damo ang nagsilbing himig ng gabi. Maya-maya, tumayo si Clarice, humarap kay Gino, at dahan-dahang nagsalita. Salamat sa kabaitan mo, sa pagtanggap sa akin kahit hindi mo ako kilala. Wala namang bayad ang pagiging mabuti, sagot ni Gino. Hindi kailangan ng titulo para tumulong sa kapwa. Kinabukasan, habang pinapanday ni Gino ang isang sirang bahagi ng bubong, lumapit si Clarice na may hawak na palanggana. Pwede ba akong matutong maglaba sa poso? Tanong niya, sabay ngiti. Napangiti rin si Gino. Sure ka? Baka magasgas yung malambot mong palad. Baka nga, pero gusto kong subukan, sagot ni Clarice. Tinuruan siya ni Gino kung paanong imasahe ang tela, kung paanong hindi dapat ubusin ang tubig sa isang banlaw pa lang. Hindi naging madali, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clarice ang sayang hatid ng pawis at kalyo. Habang nagtutulungan silang ibipin ang mga nilabhang damit sa alambre, napadako ang tingin ni Gino sa mukha ni Clarice. Ngayon, may ibang liwanag sa mga mata nito. Hindi na lang basta takot o lungkot. Nandun ang unti-unting pagbabalik ng tiwala. Kung gusto mo, bukas turuan kita magluto ng sinangag at tuyo na may kamatis. Alok ni Gino habang inaayos ang pagkakatali ng sinampay. Deal, sagot ni Clarice. Pero turuan mo rin akong magsaing sa uling. Natawa si Gino. Ewan ko lang ha, baka masunog lang yan. Di masaya, balik ni Clarice, sabay ngiting hindi mapigilan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa harap ng kubo, nilapitan sila ni Mang Temyong na may dalang tinapay. Uy, may bisita ka na naman pala, Gino. Kanina ko pa naririnig ang mga halakhakan ninyo. Mas masigla ka ngayon Kaibigan ko po si Clarice, Mang Temyong. Pagpapakilala ni Gino. Gusto lang niyang magpahinga rito ng ilang araw. Ay aba, welcome. Dito sa baryo, kahit sinong pwedeng maging pamilya, basta marunong rumespeto. Sabi ni Mang Temyong habang iniabot ang tinapay kay Clarice. Tinanggap ito ng dalaga na may paggalang. At sa mga araw na sumunod, tila nabuo ang isang hindi inaasahang pamumuhay. Si Clarice ay tila bahagi na ng baryo. Natutong makisalamuha, makitawa, at makisalo sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Gino, may tinatago pa rin ang dalaga. Isang lihim na maaaring dumurog sa katahimikan nilang dalawa. Hindi pa nila alam na ang katahimikan ng baryo ay pansamantala lamang. At ang lihim na iyon ay darating tulad ng unos, tahimik sa simula. Ngunit kayang wasakin ang lahat ng kanilang itinayong tiwala. Hindi tulad ng mga karaniwang umaga sa baryo, ang araw na iyon ay tila mas mainit kaysa dati. Ang hangin ay tuyo, at ang mga ibon ay tahimik. Maagang gumising si Gino para ayusin ang pilapil na tinamaan ng maliit na pagguho mula sa nagdaang ulan. Bitbit ang kanyang itak at bayong ng baon. Nagpaalam siya kay Clarice na mananatili muna ito sa kubo. Babalik ako bago magtanghalian. Huwag ka munang lalayo, ha? Paalala niya habang inaayos ang kanyang salakot. Oo naman, sagot ni Clarice na nakasuot ng lumang damit ni Gino na ginawan niya ng sinulid sa baywang para hindi maluwag. Magluluto ako ng sinangag at kung anong gulay ang meron sa paligid. Gusto mo bang subukan ang gisa ko? Sigurado ka? Biro ni Gino. Baka masunog mo yan. Nako, susubukan ko. Hindi mo alam, baka chef pala ako sa past life ko. Sagot ni Clarice habang natatawa. Naglakad si Gino papunta sa dulo ng palayan. Naiwan si Clarice sa kubo. Ngunit makalipas ang halos isang oras, nagpasya siyang lumabas sandali para kumuha ng malunggay sa may bandang likuran ng palayan, kung saan may mga tanim ang mga kapitbahay. Kabado siya, pero dala ng kasabikang makapaghain ng kahit simpleng pagkain para kay Gino. Sumubok siyang lumakad ng mag-isa. Habang tumatawid siya sa makitid na daan sa pagitan ng mga pilapil, biglang nakarinig siya ng kaluskos mula sa makapal na damuhan sa gilid. Napatigil siya, sinubukang ipagkibit balikat lamang ang takot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, isang malamig na bagay ang biglang bumalot sa kanyang binti. Mahigpit, madulas at mabigat. "Ah!" sigaw niya. Napaluhod sa lupa at agad na bumagsak ang hawak na basket. Paglingon niya,
Isang napakalaking sawa ang unti-unting lumilitaw mula sa damuhan. Gumagapang at umiikot na sa kanyang hita. Tumigil sa pagsigaw si Clarice, hindi dahil sa pagkalma, kundi dahil sa sobrang takot na natuyuan na ng laway ang kanyang lalamunan. "Gino, tulong!" Pilit niyang isinigaw, halos hindi na makalabas sa kanyang lalamunan ang tinig. Sa dulo ng palayan, narinig ni Gino ang hiyaw. Hindi siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo, tinahak ang pilapil na may kasamang pag-slide, halos madulas pa sa putik habang tangan ang itak. Nang makita niya si Clarice na napahandusay sa putikan, pilit na iniiwas ang katawan mula sa pagsakal ng napakalaking ahas, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa laki nito. Kulay itim, may mga batik ng kulay uling sa katawan at ang mga matay tila pula sa galit. "Clarice, huwag kang gagalaw!" Sigaw ni Gino habang papalapit. "Ayaw ko nang mamatay," umiiyak na sagot ng dalaga. Walang pag-aalinlangan, humiyaw si Gino at sinugod ang ahas. Mabilis niyang pinatalim ang kanyang itak sa katawan ng sawa, paulit-ulit na hampas habang iniiwasan ang buntot nitong nanlilisik at pumapalo ng malakas. Ang dugo ng hayop ay humalo sa putik ng palayan at ang sigaw ni Clarice ay humalo sa ingay ng pakikibaka. Ilang saglit pa at tuluyan nang bumagsak ang katawan ng ahas. Naninginig si Clarice habang kinakalas ni Gino ang huling ikid sa kanyang binti. Inalalayan niya ito, inakay palayo sa pinangyarihan, habang halos bumabagsak pa sa lakas ng pag-iyak ang babae. Safe ka na, paulit-ulit na bulong ni Gino habang pinupunasan ng kanyang damit ang putik sa mukha ni Clarice. Pagkarating sa kubo, pinainom niya ito ng tubig at binalutan ng tuwalya. Hindi na ito makapagsalita. Yakap lamang nito ang sarili habang nakaupo sa banig, naninginig. "Pasensya na, Clarice. Hindi ko alam na may ganyang panganib dito, sa lugar natin. Akala ko ligtas ang palayan," sabi ni Gino habang patuloy ang pag-abot ng mainit na sabaw mula sa kalan. Hindi ko inakala na ganito pala ang tunay na takot," mahinang bulong ni Clarice. "At hindi ko ring akalaing may maglalakas loob na iwagtas ako ng ganito. Hindi ko naman hinayaang kainin ka ng ahas, no?" Biro ni Gino. Pilit na pinapawi ang takot. "Sayang yung sinangag mo mamaya." Napatawa si Clarice sa kabila ng lahat. Maikli lang, ngunit totoo. Sa gitna ng kalunos-lunos na karanasan, ramdam niya ang presensiya ni Gino. Isang tao na hindi niya inaasahan pero tila itinalaga ng tadhana upang makilala niya sa gitna ng kanyang pagtakas. Kinagabihan, habang nililinis ni Gino ang sugat ni Clarice sa binti, hindi na nito napigilan ang pagbuhos ng luha. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa dami ng emosyon, takot, pagkaligtas, pasasalamat. "Gino, bakit mo ginawa yon?" tanong niya habang nakatingin sa mga mata nito. "Anong bakit? Pwede ka namang tumakbo, pwede kang umalis, pero pinili mong lumapit." Tumigil si Gino sa paghilamos ng sugat, tumingin siya kay Clarice sa kamahinang sumagot. "Kasi ayokong mawala ang taong pinatunayan sa akin na kahit taga-ibang mundo ka, kaya mo akong mahalin bilang ako." Hindi sumagot si Clarice. Yumuko siya at marahang pinatong ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. Sa gabing iyon, walang nag-usap pa. Tanging ang mga tunog ng kuliglig at patak ng ulan sa pawid ang naging saksi sa tahimik na sandali ng dalawang taong pinagtagpo ng sakuna. Ngunit sa likod ng trahedya, isang mas matibay na ugnayan ang namuo, hindi dahil sa pangakong pagmamahalan, kundi sa kabutihang ipinakita sa panahong wala ng ibang aasahan kundi ang isa't isa. 2 araw ang lumipas mula nang iligtas ni Gino si Clarice sa kagat ng ahas. Ngunit tila hanggang ngayon ay nasa puso pa rin ng dalaga ang takot na nadama niya noon. Kapansin-pansin ang pananahimik niya, ang madalas na pagtanaw sa malayo, at ang mga gabi-gabing hindi siya makatulog. Ngunit higit sa lahat, naroon pa rin ang kabiguan niyang sabihin ang buong katotohanan kay Gino, kung sino siya, saan siya nanggaling, at bakit siya talaga narito. Isang hapon, habang madilim ang ulap sa itaas at tila sasabog ang langit sa buhos ng ulan, pinili ni Clarice na tulungan si Gino sa pagtanggal ng damo sa gilid ng taniman. Basang-basa ang kanilang mga damit
at ang tubig sa pilapil ay halos umabot na sa kanilang tuhod. Ngunit sa gitna ng ulan, doon nahanap ni Clarice ang lakas ng loob na hindi niya kayang buuin sa mga tuyong araw. Gino, simula niya habang nagtatanggal ng tuyong damo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Luminga si Gino, tila kabado. Bakit parang ang seryoso mo? Baka kasi magbago ang tingin mo sa'kin kapag nalaman mo na. Umupo si Gino sa gilid ng pilapil, pinunasan ang mukha ng basang kamay. Di sabihin mo na, hindi kita huhusgahan. Hindi ko naman ginagawa to dahil lang sa kung sino ka. Ginagawa ko to dahil tao ka. Kaibigan kita. Napasinghap si Clarice. Inilapit niya ang sarili kay Gino at sa gitna ng patak ng ulan, nagsimula siyang magsalita ng buo, walang pagputol. Ako si Clarice Salazar. Anak ako ng bilyonaryong si Don Ernesto Salazar. May-ari siya ng Salazar Industries, isang korporasyong may investment sa real estate, hotels at mining. Sa madaling salita, ako ang tagapagmana ng kumpanyang yon. Hindi kaagad nakasagot si Gino. Hindi siya makakilos. Napatitig lang siya kay Clarice, pilit pinoproseso ang narinig. Teka, ano raw? Bulalas niya. Ngunit hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. Totoo, lahat ng sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pagtakas ko, sa trauma ko, lahat yon ay totoo rin. Tumakas ako mula sa buhay na kinokontrol ako ng lahat. Pinipilit akong ipakasal sa isang politiko para sa interes ng negosyo. Wala akong boses, kaya isang araw, kumuha ako ng driver. Nagpakalat ng chismis na pupunta lang ako sa beach, pero hindi nila alam na ako'y tumalon mula sa kotse sa isang gilid ng kalsada sa Laguna. Dala lang ang bag at pera. Naglakad ako hanggang sa mapadpad sa baryo nyo. Nadulas ako sa bangin at ayun hanggang sa nakita mo ako. Tahimik si Gino. Ramdam ni Clarice ang paghinga ng lalaki. Mabigat, mabagal at puno ng tanong. Ngunit wala siyang nadamang galit. Kaya ka ba laging takot? Tanong ni Gino. Tuluyang bumasag sa katahimikan. Kaya pala parang may humahabol. Tumango si Clarice. Halos lumuha. Oo, hanggang ngayon baka hinahanap pa rin nila ako. Pero simula nang masagip mo ako, simula nang pinatuloy mo ako sa kubo mo, doon ko lang naramdaman kung paanong pakinggan, kung paanong tratuhin na parang tao, hindi titulo. Lumingon si Gino sa malawak na taniman, saka tumayo. Lumapit siya sa babae at pinunasan ng pisngi nitong basang-basa ng ulan at luha. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ko pa ito naisip kailanman, na ang isang tulad mo ay mapapadpad sa buhay ko. Pero hindi mo ba ako tatratuhing iba na? Tanong ni Clarice, halos pabulong. Kasi sa totoo lang, gusto kong manatili rito. Ayokong bumalik sa buhay na laging may kalendaryo, meeting at pagkukunwari. Dito lang ako nakahinga ng malalim. Naglakad si Gino palayo ng kaunti. Pumunta sa puno ng saging kung saan nakasabit ang kanyang lumang itak. Pinagmasdan niya ito saglit bago muling nagsalita. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa atin mula rito. Magkaiba ang mundo natin, Clarice. Baka isang araw, bumalik ka sa Maynila at makalimutan mo ang lahat ng to. Hindi ko makakalimutan, mabilis na sagot ni Clarice habang lumalapit sa kanya. Gino, yung panahong binigyan mo ako ng tubig, tinuruan mo akong magsaing, tinuruan mo akong maglinis ng banyo. Lahat ng yon, mas may halaga pa sa milyon-milyong seminar na napuntahan ko. Ikaw lang ang taong tumingin sa akin hindi bilang Salazar, kundi bilang tao. Huminga ng malalim si Gino. Kaya siguro pinagtatagpo ang mga tao, no? Hindi dahil sa kung anong meron sila, kundi kung anong kulang sa bawat isa. Nagkangitian silang dalawa. Hindi dahil sa nawala ang takot o gulo, kundi dahil sa wakas, nabasad na ang pader ng pagtatago. Sa gitna ng ulan, dalawang taong magkaiba ang mundo ang humarap sa isa't isa na wala ng lihim. Tanging ang totoo na lang ang natitira. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa palayan, tumayo si Clarice at lumapit sa gitna ng pilapil. Binuka niya ang kanyang mga braso, pumikit, at nilasap ang lamig ng tubig ulan sa kanyang balat. Si Gino na may nakatayo lang, pinagmamasdan ang dalagang dati dayuhan sa buhay niya, nayo'y bahagi na ng kanyang mundong simpleng payapa. Sa gabing iyon,
habang sabay nilang pinakikinggan ang ulan sa bubong ng kubo. Hindi na kailangan pang magsalita. Sapagkat ang pagtanggap ay mas malakas pa sa anumang pangakong binitawan. Hindi inaasahan ni Gino na ang araw na iyon, ang araw ng revelasyon, ay magiging hudyat rin ng bagong paglalapit sa pagitan nila ni Clarice. Kung dati parang panaginip lang na may isang bistisang babae na maninirahan sa kanyang lumang kubo, ngayon ay mas totoo pa ito sa araw-araw niyang pagmulat ng mata. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagtingin niya sa dalagang unti-unting natutong yakapin ang simpleng buhay ng probinsya. Nang sumunod na umaga, nagising si Gino sa amoy ng sinangag at tinumis na gulay. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan ito. Nang bumangon siya at sumilip sa maliit na bintana ng kubo, nakita niya si Clarice na nakatalikod. Nagluluto sa lumang kalan gamit ang tuyong kahoy na siya pa mismo ang nag-ipon 2 linggo na ang nakalipas. "Uy, ikaw ba yan? Baka nasaniban ka." Biro ni Gino habang kinukusot ang kanyang mata. "Good morning," masiglang sagot ni Clarice. "Pasensya ka na, baka hindi kasing sarap ng luto ng nanay mo, pero pinilit kong sundan yung tinuro mo kahapon." Napakamot sa ulo si Gino habang umuupo sa maliit na lamesang gawa sa kahoy. Wala naman akong nanay na nagturo ng luto. Pero sige, subukan natin yan. Nang matapos ang luto, sabay silang kumain. Payak lang ang pagkain pero masarap sa panlasa. Lalo na't may halong tawa, kwentuhan at mga titig na may unti-unting pag-unawa. Sa bawat kutsarang isusubo ni Gino, hindi niya maiwasang sulyapan si Clarice. May kakaiba sa kanya ngayon. Mas kalmado na ang kilos, mas natural ang bawat galaw, at tila mas payapa ang ngita. "Ano bang balak mo pagkatapos nito?" tanong ni Gino habang nagsasali ng tubig mula sa pitsel. "Sa totoo lang," sagot ni Clarice habang nakatingin sa labas ng bintana. "Hindi ko pa rin alam. Basta ang sigurado lang ako, ayoko pang bumalik. Ayoko nang maging Clarice Salazar na sunod-sunuran. Dito, kahit pawisan, kahit may kalyo, nararamdaman kong ako to." Napangiti si Gino. "Baka naman maadik ka na sa ganitong buhay. Mamaya, ikaw na ang mag-aalaga ng kalabaw." "Game! Basta ikaw magtuturo," sagot ni Clarice sabay tawa. Kinagabihan, habang pareho silang nakaupo sa bangko sa harap ng kubo, tahimik nilang pinagmamasdan ang mga alitaptap na lumilipad sa paligid. Dala ni Gino ang kanyang lumang gitara at dahan-dahang tinugtog ang isang lumang kundiman. Sa bawat tugtog, naramdaman ni Clarice ang unti-unting pagtibok ng damdaming matagal nang pinipigil. "Ang ganda ng tono," bulong niya. "Anong pamagat niyan?" "Wala, ako lang gumawa. Basta kapag may gusto akong sabihin pero hindi ko masabi, ito ko nalang idinadaan," sagot ni Gino habang patuloy ang pagkalabit sa mga bagting. "Pwede ba akong sumubok?" tanong ni Clarice habang dahan-dahang inaabot ang gitara. Pinagmasdan siya ni Gino ng ilang segundo bago ibinigay ang gitara. Tila may kaba sa mga kamay ng dalaga habang sinusubukang hanapin ang tamang kwerdas. Pero imbes na tumugtog, itinabilan niya ito at tumingin kay Gino. "Sa dami ng tao sa buhay ko na may magagandang gamit, mamahaling sasakyan at matatalas na salita, na yun ko lang naranasan na sa katahimikan pala, doon mo mararamdaman kung sino talaga ang totoo." Hindi kaagad nakasagot si Gino. Ngunit sa kanyang loob, may isang damdamin ang nabuo, isang damdaming matagal nang itinatanggi dahil sa agwat ng kanilang mundo. Pero ngayong gabi, parang hindi na niya kayan hindi pansinin. "Clarice," mahinang sabi ni Gino, "huwag ka sanang magalit sa akin pero minsan naiisip ko kung dapat ba talaga kitang pinatuloy. Baka mas masaktan ka lang kung mas mapalapit ka pa rito." Tumingin si Clarice sa kanya, diretsyong tingin, walang alinlangan. "Hindi mo ako pinilit na manatili. Ako ang pumili. At kung masaktan man ako, tanggap ko. Pero kung aalis ako ngayon, hindi lang sakit ang mararamdaman ko, kundi panghihinayang." Nagkatitigan silang dalawa. Ang lampara sa gilid ng lamesa, ang nagsilbing tanglaw sa kanilang mga mata, na parehong nagsusumamo ng pagtanggap.
Wala nang mga salitang kailangang bitawan, wala nang paligoy, wala nang pagtatago at sa isang iglap, sa ilalim ng malamlam na ilaw, dahan-dahang inilapit ni Gino ang kanyang kamay sa kamay ni Clarice. Mainit, may kabog, ngunit walang pag-aalinlangan. Inalalayan niya ito sa pagyakap ng katahimikan na tila tumigil ang oras sa kanilang paligid. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang ganitong tila di formal na kasunduan sa pagitan nila. Hindi sila nag-usap ng diretsahan tungkol sa damdamin nila, ngunit alam nilang pareho silang may nararamdaman. Sa mga tingin na tumatagal, sa mga ngiting hindi pilit, at sa mga galaw na may pag-aalaga. Isang araw, habang sabay silang nangwawalis ng bakuran, napansin ni Gino na ginamitan ni Clarice ng telang hinabi mula sa lumang kumot ang hawakan ng walis, para hindi magasgas ang kamay niya. "Saan mo natutunan yan?" tanong niya, humanga sa diskarte ng dalaga. "Nakita ko sa kapitbahay niyo kahapon. Nakakatuwa, no? Dati sa Maynila, puro automatic. Dito, puro diskarte." Napangiti si Gino. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na ang dalagang minsang dayuhan sa kanyang mundo ay unti-unti nang nagiging kabahagi nito. Hindi pa nila alam kung saan hahantong ang lahat. Hindi pa rin nila sigurado kung kailan darating ang araw na kakailanganin ng bumalik si Clarice sa kanyang tunay na mundo. Ngunit sa bawat kasalukuyang sandali, isang bagay lang ang alam ni Gino. Ang damdaming ito, ang pagtingin ito, ay hindi na basta-basta kayang isantabi. At kahit hindi pa nila binibigkas ang salitang pag-ibig, sapat na ang mga araw na ito upang sabihing nagsimula na ito. Tahimik, walang palabas, walang engrandeng eksena. Isang pagmamahal na isinilang sa lupa, hinubog ng pawis at pinalaya ng ulan. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan ng umagang iyon, ngunit sa puso ni Gino ay may malamlam na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Maaliwalas ang langit, umaalo ng mga dahon ng palay sa marahang hangin, at ang mga ibon ay masiglang lumilipad sa himpapawid. Ngunit sa kabila ng ganitong tanawin, tila may aninong dumarating mula sa malayo. Isang paalala na hindi panghabang buhay ang katahimikan. Nasa gitna si Gino ng pagbubungtal ng lupa sa bagong taniman nang lapitan siya ni Calusio, ang matandang may-ari ng kalapit na palayan. "Gino, napansin mo ba yung dalawang lalaking pabalik-balik sa baryo nitong nakaraan?" tanong ni Calusio habang pinapahid ang pawis sa noo. "Naku, hindi po. Bakit po?" sagot ni Gino habang nakayuko pa sa lupa. May bitbit silang litrato. Sabi ng isa, may hinahanap daw silang babae. Nawawala raw mula sa Maynila. Mga taga-pribadong ahensya, mukhang may kaya. Napahinto sa pagbungkal si Gino. Tila biglang tumigas ang kanyang katawan. Anong itsura nila? Matatangkad. Nakabarong pa nga yung isa eh. Tapos yung isa, parang security. Maayos magsalita, pero halatang may itinatago. Hindi na kumibo si Gino, tumango na lang siya. Ngunit sa loob-loob niya ay tila may apoy na biglang sumiklab. Sa bawat saglit, pakiramdam niya ay lumiliit ang mundo nila ni Clarice, na para bang unti-unting nilulunok ng realidad ang paraisong pansamantala na kanilang binuo sa loob ng kubo. Kinagabihan, habang naghahanda si Clarice ng hapunan, pinagmamasdan siya ni Gino. Tahimik lang ito habang sinasandok ang sabaw mula sa kaldero. Suot ang lumang apron na ginawa niya ng tahi. Magaan ang kilos, may ngiti sa labi, tila wala pa ring ideya sa nakaambang panganib. "Clarice," mahinang wika ni Gino. "May nakita raw sina Calusio sa bayan. Mga estranghero raw, may hinahanap na babae. Tingin ko, ikaw yon." Tumigil sa paggalaw si Clarice. Napalingon siya sa kanya, at sa loob ng isang iglap, nabura ang ngiti sa kanyang muka. "Sigurado ka?" tanong niyang bahagyang nanginginig. "Oo, may litrato raw silang dala. At hindi raw basta-basta ang mga ayos nila. Baka mula sa Maynila, baka mga tauhan ng tatay mo." Naupo si Clarice sa harap ng lamesa, hawak-hawak ang kanyang ulo. Hindi siya nagsalita agad. Ilang saglit ang lumipas bago siya muling tumingin kay Gino. "Handa na ba ako?" bulong niya. "Handa na ba akong bumalik sa mundong iyon?"
O dapat ko pa bang tumakas? Hindi ko masasagot yan para sa'yo, sagot ni Gino habang inaalis ang kanyang sombrero. Pero Clarice, kung naniniwala kang dito ka dapat, ilalaban natin yan. Hindi kita isusuko. Bigla siyang naluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkalito. Tila lahat ng pinipilit niyang iwasan ay unti-unting bumabalik. At ngayon, isa na namang desisyon ang kailangan niyang harapin. Umalis na muli at itago ang sarili o harapin ang mundo sa tulong ng isang lalaking ang tanging sandata ay katapatan. Kinabukasan, habang nagwawalis si Clarice sa paligid ng kubo, dumaan si Mang Temyong sakay ng kariton. Umismid ito at huminto sa harap ng kubo. Aba, Clarice, may balita ako. Nakita daw ng driver ng tricycle si Nena sa tindahan kahapon. May pinakitang litrato sa kanya. Ikaw daw yon. Natigilan si Clarice. Ako? Oo, ikaw. Sabi ko na nga ba may kaya ka eh. Hindi ganyan ang kamay ng anak ng magsasaka. Pinilit niyang ngumiti, ngunit tila hindi na niya kayang itago ang kaba. Nang makaalis na si Mang Temyong, agad siyang pumasok sa kubo. Isinara ang mga bintana at pintuan. Ilang saglit pa, dumating si Gino. May dalang gulay galing sa palengke. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang ensyon sa loob ng kubo. May nakakita sa'yo? Sabi ni Clarice, diretso. Pinakita raw yung litrato ko sa mga tindera. Gino, malapit na silang makarating dito. Hindi na kumibo si Gino. Alam niya ang susunod na mangyayari. Malapit nang magwakas ang katahimikan. Malapit nang maglaho ang payapang mundong kanilang tinirhan. Ngunit higit sa lahat, malapit na ring mapilitan si Clarice na bumalik sa buhay na ayaw na niyang balikan. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng kubo, pinanood nila ang buwan na tila'y tumatakas rin sa ulap. Tahimik si Clarice, ang ulo'y nakasandal sa balikat ni Gino. Habang si Gino na may tahimik lang, pinakikiramdaman ang bawat tibok ng puso niya. Gino, wika ni Clarice. Kung dumating ang araw na hindi na kita makita, huwag mong isipin na iniwan kita. Isipin mong pinilit ko lang bumalik sa mundong kailangan kong kalabanin. Pinisil ni Gino ang kamay niya. Hindi kita huhusgahan, Clarice, kahit kailan. Pero kung darating man yung araw na yon, sana bago ka umalis, sabihin mong totoo lahat ng naramdaman mo rito. Napapikit si Clarice at sa dulo ng kanyang matay tumulo ang isang patak ng luha. Totoo, aniya, ang lahat. At sa sandaling iyon, hahak niyang formal na paganan. Sapat na ang mga salitang iyon upang maunawaan nilang pareho na ang katahimikan ay nagbabadya ng matapos at ang unos ay paparating. Ngunit ang panahong iyon na magkasama sila, gaano man kaikli, ay totoo. At sa puso nilang dalawa, iyon ang tanging mahalaga. Umaga ng Huwebes, matahimik ang paligid, ngunit may tensyon sa hangin na hindi maipaliwanag ni Gino. Habang nagliligpit siya ng mga gamit para sanay magtungo sa kabilang palayan, may kabang bumalot sa kanya. Isang kutob, isang tahimik na bulong mula sa pakiramdam na tila may hindi magandang mangyayari. Samantala, si Clarice ay nagpasya sanang mamili ng asin at suka sa bayan. Mula noong nagpakita ng mga estrangherong nagtatanong-tanong, matagal na siyang hindi lumalabas. Ngunit sa araw na iyon, minabuti niyang gumawa ng kabayanihan sa simpleng paraan. Surpresahin si Gino ng masarap na hapunan gamit ang mga rekadong alam niyang matagal nang wala sa kanilang kubo. Huwag ka munang lalayo, Clarice, paalala ni Gino bago ito umalis. Oo naman, daan lang ako sa tindahan ni Aling Petra. Alam ko na kung saan yon, sagot niya, bitbit ang maliit na bayong. Isang oras lang ang lumipas, ngunit tila napakabagal ng takbo ng panahon para kay Gino. Paulit-ulit niyang iniisip kung dapat ba niyang sinamahan ang dalaga. Hindi siya mapakali. Iniwan niyang araro at kalabaw at piniling umuwi sa kubo. Pero wala na roon si Clarice. Agad siyang naglakad papunta sa tindahan ng kanilang baryo. Samantala, sa mismong gitna ng pamilihan, habang nakikipagtawaran si Clarice sa isang manang sa tindahan ng asin, isang tricycle ang huminto malapit sa kalsada.
Mula rito ay bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. May dalang papel at tila litrato. Nilapitan niya ang ilang mga tindera. "Manang, pasensya na po. Naghahanap kami ng isang babae. Nawawala siya simula pa last month. Ito po ang litrato." Sampit ng lalaki habang inaabot ang larawan. Napalingon si Aling Petra na noon ay abalang nagbebenta ng tuyo. Nang makita niya ang larawan, nanlaki ang kanyang mata. "Aba, parang yang babaeng yan nakita ko kanina. Diyan lang namimili rin ng asin tulad nyo." Sabay turo kay Clarice na noon ay nakatalikod. "Clarice Salazar!" Sigaw ng lalaki, sabay takbo papalapit. Napatigil sa pagkilos si Clarice. Sa unay tila hindi pa niya nauunawaan ang narinig. Ngunit nang marinig niyan muli ang kanyang buong pangalan, na tila matagal na niyang kinalimutan, bigla siyang nanginig at napalingon. Ang kinatatakutan niya ay dumating na. "Clarice, sandali lang! Hinahanap ka ng pamilya mo!" Sigaw ng isa pang lalaking sumunod. May suot itong earpiece at halatang bodyguard o agent ng isang security firm. Lumingon si Clarice sa kanan, sa kaliwa at napansin ang mga taong unti-unting nagkakatinginan. Ang isa pa'y naglalabas ng cellphone, tila kinukunan siya ng litrato. Napaatras siya at bago pa siya tuluyang makaalis, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso. "Sandali lang, miss. Hindi kami masama. Sa utos to ng tatay mo. Pakadelikado ka rito." Ngunit bago pa nila siya mahawakan ng mahigpit, biglang may sumulpot mula sa gilid. Si Gino, pawisan, hingal na hingal. "Bitawan niya siya!" Sigaw nito. Napatingin ang mga lalaki sa kanya, tila nagulat sa biglang presensya ng isang payak ngunit galit na magsasaka. "Kaibigan po ba kayo ni Miss Clarice?" Tanong ng isang lalaki. "Hindi lang kaibigan, siya ang kaisa-isang taong nagbigay saysay sa buhay ko. At kung pipilitin niyo siyang isama ngayon, hindi niyo ako basta-basta madadaan sa pakiusap." Hinawakan ni Gino ang kamay ni Clarice at dahan-dahang hinila palayo. Nag-aalangan ang dalawang lalaki. Tila wala silang otoridad para sa pilitang bawiin si Clarice. Bagamat may dala silang dokumento, hindi iyon sapat kung tututol ang mismong taong hinahanap. Naglakad palayo sina Gino at Clarice. Mabilis ngunit hindi nagtatakbo. Pagbalik sa kubo, parehong tahimik. Si Clarice ay tila napagod hindi lang sa katawan kundi sa bigat ng naramdaman. Umupo siya sa sulok ng kubo habang si Gino naman ay nakatayo sa pintuan, nakatanaw sa palayan. "Naabot na nila tayo," sabi ni Clarice, halos pabulong. "Hindi pa sila ang huling haharapin mo," sagot ni Gino. "Kung dumating ang pamilya mo." "Handa ka na ba?" Hindi ka agad sumagot si Clarice. Tumingin muna siya kay Gino. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at may halong lungkot. "Hindi ko alam, pero kung wala ka, siguro matagal na akong bumalik. Matagal na akong bumigay." Nilapitan siya ni Gino at naupo sa kanyang tabi. Inabot niya ang kamay nito at pinisil. "Clarice, hindi ko alam ang bukas. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan tayo rito. Pero kahit anong mangyari, hindi ko pagsisisihan na natagpuan kita. At ako," sagot ni Clarice habang pinapahid ang luha, "hinding-hindi ko pagsisisihan na tumakbo ako. Kasi sa pagtakbo ko, ikaw ang naging hantungan ko." At sa katahimikan sumunod, pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin ng tadhana. Hindi ito kailanman maiiwasan. Ngunit sa piling ng taong totoo, ang takot ay nababawasan, ang puso ay lumalakas, at ang damdamin, sa kabila ng pangambang hatid ng mundong dati nilang ginagalawan, ay mas lalong tumitibay. At doon sa gitna ng palayan, habang nagsisimulang dumilim at ang araw ay unti-unting humihimlay sa likod ng bundok, ay namuo ang di maiiwasang pangyayari, na maaaring ito na ang huling gabi na magkasama sila sa katahimikan. Bago tuluyang lamuni ng mundo ang kanilang payapang daigdig, 1 linggo ang lumipas mula nang matunton si Clarice na manatauhan ng kanyang ama. Sa una, akala ni Gino ay maaaring malampasan pa nila ito, na baka hindi na muling bumalik ang mga naghahanap. Ngunit isang umagang tila masyadong tahimik ang paligid, isang convoy ng 3 SUV at isang police escort ang pumarada sa labas ng baryo.
Ang tunog ng makina at ang ingay ng mga bodyguard ay parang isang lindol na dahan-dahang lumalamon sa payapang kubo ni Gino. Nang lumabas si Gino mula sa palayan, nakita niya si Clarice sa harap ng kubo. Tahimik, tila handang-handa na. Ngunit sa kanyang mukha, walang kapayapaan. Ang mga mata nito'y namumugto at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bumaba sa gitnang sasakyan ay isang matandang lalaki, matikas, maputi ang buhok, nakasuot ng mamahaling Amerikana. Si Don Ernesto Salazar. Sa likod niya ay ang ilang board of directors ng Salazar Industries, isang doktor at 2 abogado. Buong lakas ang dating. Parang may binalang bagyong hindi kayang pigilan ng sinuman. "Clarice," tawag ng matanda, "anak, uwi na tayo. Tapos na ang paglalaro mo sa bukid." Hindi gumalaw si Clarice. Si Gino naman ay napatayo sa likod niya. Hindi alam kung lalapit o hahayaan ang babae na magdesisyon. "Hindi ako naglaro, Papa," sagot ni Clarice sa wakas. "Ako'y tumakas hindi para magpabayaan. Tumatas ako para maramdaman kong ako pa rin ang may-ari ng sarili kong buhay." Lumapit ang matanda. "Ginawa mo bang taguan ang lugar na to? Iniwan mo ang kumpanya, ang reputasyon natin, ang pangalan natin. Pinagtatawanan na tayo ng media, Clarice." "E ano kung pinagtatawanan kayo?" Sagot ng dalaga. Biglang tumataas ang tinig. "Mas mabuti pa yung matawa ang mga tao kaysa ituring akong kasangkapan sa negosyo." Pilit siyang hinihila palapit ng isa sa mga bodyguard. Ngunit agad itong pinigilan ni Dino. "Respeto lang po, Don Ernesto. Hayaan niyong magsalita ang anak niyo. Hindi siya hayop na hinuhuli." Lumingon si Don Ernesto. Tinitigan si Gino mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang magsasaka?" "Wala po akong mas magandang titulo," tugon ni Gino. "Pero kung ang basihan ng karapatan sa isang tao ay apelyido, siguro po'y talo na ako sa umpisa pa lang." Tumango ang matanda. "Alam mo ba kung anong sinayang niya? Alam mo ba kung gaano kaimportanteng meeting ang tinakasan niya para lang sumama sa isang taong hindi siya binigyan ng pundisyon para mahalin?" Putol ni Clarice. Si Gino ang nagturo sa akin kung paanong mamuhay ng hindi kinokontrol, kung paanong tanggapin ang sarili ko kahit walang mamahaling damit o titulo. Sa ilang linggo na nandito ako, mas natutunan ko kung anong ibig sabihin ng tunay na respeto. Napatigil ang ama. Nakita sa mga mata nito ang isang emosyon na hindi madaling unawain. Galit, kahihiyan, at sa pinakaloob-looban nito, marahil ay kaunting lungkot. "Wala akong intensyon sirain ang pamilya natin, Papa. Pero hindi na ako bata. Hindi na rin ako manika. At lalong hindi ako token para sa business alliance." Tumingin si Don Ernesto sa doktor at saka sa kanyang mga abogado. Isang tango lang at agad silang umatras. Tumango rin siya sa mga bodyguard at iniwan na si Clarice sa harap ng kubo. "Kung yan ang pasya mo," mahinang sabi ng matanda, "hindi na kita pipilitin. Pero tandaan mo, Clarice, may hangganan ang mga pangarap, lalo na kung binubuo mo yan sa putik. Sa putik din tumutubo ang palay." Sagot ni Clarice, at sa unang pagkakataon, lumapit siya sa kanyang ama at hinalikal ito sa pisngi. "Salamat sa pag-impindi, kahit huli na." Umalis ang convoy sa dahan-dahang pag-ikot. Walang sigawan, walang drama. Tanging katahimikang mas mabigat pa sa sigawan ang naiwan. Nang tuluyan ng maglaho ang mga sasakyan sa alikabok ng kalsada, napaupo sa lupa si Clarice, tila nang hina. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kanyang ipinaglaban. Lumapit si Gino, umupo sa tabi niya at tahimik na hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko," bulong ni Clarice. "Tama o mali, basta pinili mo yan," sagot ni Gino. At ang taong piniling maging totoo, kahit masaktan, panalo pa rin. Sa gabing iyon, habang magkasalo sila ng kamuteng nilaga sa ilalim ng malamlam na gasera, mas naramdaman nila muli ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito takot na katahimikan. Isa itong uri ng kapayapaang bunga ng tapang. Isang tahimik na pagsigaw na, "Ito ang landas ko at handa akong panindigan ito." Kinabukasan, dumating ang balita.
si Clarice ay opisyal ng pinanggal sa board ng Salazar Industries. Pinalitan siya ng pinsang hindi niya kasing galing, ngunit malapit sa mga investors. At sa isang pahayagan, nabasa ni Gino ang headline, Heiress Lost in the Mountains, or Found. Hindi siya nagkomento, tahimik lang niyang pinutol ang dyaryo at iniipit sa kanyang lumang aklat sa ilalim ng kama. Hindi na mahalaga kung ano ang tingin ng mundo. Ang mahalaga ay narito si Clarice, hindi bilang tagapagmana ng yaman, kundi bilang babae na piniling maging malaya at piniling magmahal sa isang simpleng lalaking tulad niya. At sa gitna ng palayan, habang sumisikat ang araw at umaalon ang mga dahon sa ihip ng hangin, nagsimula na muli ang isang bagong araw. Hindi para sa mga nilisan, kundi para sa 2 taong pinili ang isa't isa kahit pagaano kaingay ang mundo sa labas. Makalipas ang ilang linggo mula ng formal na tanggihan ni Clarice ang pagbabalik sa kanyang dating mundo, unti-unti nang bumabalik ang ritmo ng buhay sa baryo. Ngunit sa kabila ng tahimik na pamumuhay, isang bagay ang hindi matanggal sa isipan ni Clarice, ang kanyang inang si Senyora Beatriz. Ang ina niyang laging nasa anino ng kanyang ama. Ang babaeng minsan niyang nakitang umiiyak sa likod ng kurtina matapos murahin ng asawa dahil lamang sa pag-ayon sa isang desisyon ni Clarice sa kumpanya. Noon pa man, alam na ni Clarice na may bahagi ng kanyang ina na nais ding kumawala, ngunit hindi nito magawa. Kaya't ngayong siya na ang may kapangyarihang pumili, ramdam niyang may responsibilidad siyang ipabatid sa ina ang kanyang saloobin. Sumulat kaya ako kay Mama? Tanong ni Clarice kay Gino isang hapon habang nakaupo sila sa lilim ng punong bayabas. Kung yan ang makakapagpaluwag ng loob mo, bakit hindi? Pero sigurado kang makakarating sa kanya yon? Tumango si Clarice. May kilala akong dating kasambahay na nanatili sa bahay namin. Baka siya na lang ang padalhan ko. Tiwala ako sa kanya. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno ni Gino, yung may mga sulat kamay nitong tula na hindi na niya tinapos, at sinimulang isulat ang lahat. Hindi ito mahabang liham, ngunit ang bawat salita'y punong-puno ng bigat, emosyon at pasasalamat. Mahal kong Mama, hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko sa paningin niyo. Pero sana, kahit minsan subukan mong intindihin ito, hindi bilang isang Salazar, kundi bilang ina sa kanyang anak. Tumakas ako hindi para manira, kundi para mabuo ang sarili ko. At natagpuan ko ang mga bahagi kong nawawala dito sa simpleng baryo, sa piling ng isang lalaking ni hindi man lang nakapasok sa loob ng hotel natin noon. Pero sa kanya ko natutunan kung ano ang respeto, kung paano ang isang tahimik na tingin ay mas totoo kaysa isang pulutong ng palakpak. Habang isinusulat ang liham, napapaluha si Clarice. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pangungulila o sa kabiguan ng nakaraan. Ngunit malinaw sa kanyang puso na nais niyang malaman ng kanyang ina ang katotohanan. Hindi ang bersyong nilikha ng ama, kundi ang katotohanang siya mismo ang humubog. Papadala ko to bukas sa terminal. Wika niya kay Gino matapos tupiin ang papel. Ipinakiusap ko sa matandang kartero sa bayan na kung sakali, dumaan siya sa dating kasambahay namin sa Mandaluyong. Doon niya iiwan ang liham. Nagpaalam si Clarice kinabukasan at nagtungo sa bayan. Dala ang sobre, inabot niya ito sa kartero kasabay ng ilang pirasong perang ipinon niya mula sa pagtutulungan nilang pagbebenta ng gulay. Nakausap din niya sa tawag ang dating kasambahay, si Aling Doray, na agad sumang-ayon na tanggapin ang sulat at personal na ihatid ito sa kanyang ina. Subalit sa isang mundong kontrolado ng kapangyarihan at pera, hindi ganoon kadaling iparating ang damdamin sinulat mula sa puso. Pagkarating ng liham sa Mandaluyong, may isang tauhan ng ama ni Clarice na nakaabang pala sa dating bahay ni Aling Doray. Hindi pa man naaabot sa kamay ng babae, agad itong kinuha ng matandang lalaki, sabay sabing, "Huwag mo nang subukang dalhin to. Alam ng Don ang galawan niyo. Wala kang dapat pakialaman." Sa baryo, wala pang kaalam-alam si Clarice na hindi makararating ang kanyang sulat. Tuwing hapon, palihim siyang nag-aabang ng sagot. Tuwing may dadaan na jeep o tricycle, tila may bahagyang pag-asa siyang mabubuhay. Baka may liham, baka may tugon. Lumipas ang isang linggo.
Wala. Pangalawa, wala pa rin. Sa ikatlong linggo, naupo siya sa may pilapil. Tangan ang gitara ni Gino habang pinipilit kantahin ng isa sa mga awitin nito. Ngunit sa bawat salitang bumubuo ng kanta, unti-unti siyang natutunaw sa katahimikan. Sa wakas, napaiyak na lamang siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Ang tanging bagay na nais niyang ibahagi ay hindi pala kailanman mararating sa ina. Siguro ayaw na talaga nilang makinig. Bulong niya sa hangin. Lumapit si Gino, bit-bit ang tinapay mula sa kapitbahay. Naupo siya sa tabi ng dalaga at pinunasan ng luha nito gamit ang kanyang panyo. Huwag mo nang intindihin kung hindi man nakarating. Ang mahalaga, na ibuhos mo yung nasa loob mo. Minsan, yung pagsulat mismo, yun na ang lunas. Mumiti si Clarice sa kabila ng mga luhang hindi pa rin humuhupa. Pero ang sakit pala, no? Kapag alam mong may nais kang sabihin, pero pipigilan kang marinig. Sanay kaming mga magsasaka sa ganyan. Sagot ni Gino. Lagi kaming pinakikinggan kapag panahon ng kampanya. Pero pagtapos na ang halalan, tahimik ulit ang tinig namin. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na kami patuloy na nagsasaka. Patuloy pa rin. Patuloy tayong mabubuhay kahit walang sagot. Tumango si Clarice. At sa gitna ng kabiguan ng kanyang mensaheng hindi makarating, isang bagong pagunawa ang kanyang natutunan na ang tunay na pagkilos ay hindi palaging nasusuklian ng tugon. Pero ito'y may saysay kung ito'y mula sa totoo mong layunin. Sa gabing iyon habang humihigop sila ng mainit na salabat sa harap ng ilawang gasera, tinanong ni Clarice si Gino, "Kapag ikaw ang nawalan ng boses, anong ginagawa mo?" "Kinakausap ko ang lupa," sagot ni Gino. Hindi man siya sumagot, tumutubo pa rin yung binhi. Sa dulo, yun ang sagot na pinakamahalaga. At sa puntong iyon, naunawaan ni Clarice kahit hindi niya marinig ang ina. At kahit walang sagot na bumalik, ang kanyang mensahe ay naitanim na, hindi sa papel, kundi sa sarili niyang puso. At sa araw-araw na pinipili niyang manatili sa baryo, sa piling ng isang lalaking tahimik ngunit matatag, doon niya hinahayaang tumubo ang binhing minsang nais lang niyang ipadama. Isang umaga sa buwan ng Disyembre, habang abala si Gino sa pag-ayos ng mga tanim na palay na pinasabog ng nagdaang bagyo, napansin niyang hindi pa bumabangon si Clarice mula sa kanyang higaan. Madalas itong maagang gumising para tulungan siya sa mga gawain. Siya ang tagaluto ng almusal, kagaigibik ng tubig, minsan pa'y kasama niya sa pag-aani ng kangkong sa ilog. Ngunit sa araw na iyon, tila nawalan ito ng gana at buong umagay hindi man lang lumabas ng kubo. Kinabukasan, ganoon pa rin at sa mga araw na sumunod, mas naging tahimik, malalim ang iniisip at bihirang ngumiti si Clarice. Madalas na lang itong nasa gilid ng kubo, nakatitig sa kawalan. Hawak ang isang lumang larawang may sulat sa likod. Ang tanging larawan ng kanyang ina. Suot ang ngiting hindi na niya muling nakita mula nang siya'y tumakas. "Clarice," mainahong sambit ni Gino habang inaabot ang isang tasa ng mainit na salabat. "Halos isang linggo ka nang parang wala sa sarili. Ayos ka lang ba talaga?" Napatingin si Clarice sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gino ang lungkot na hindi niya kayang apulahin ng kahit anong salitang mabuti. "Gino, iniisip ko kung makakabuti bang manatili pa ako rito. Parang nabibigo na ako sa sarili ko." "Bakit mo nasabi yan?" tanong ni Gino habang umuupo sa tabi niya. "Akala ko noon, sapat na ang pagtakas. Akala ko kung matatagpuan ko ang sarili ko rito, magiging buo na ako. Pero may bahagi sa akin na hindi pa rin mapalagay. Hindi dahil sa iyo o sa buhay dito, kundi dahil alam kong habang nandito ako, hindi ko natutupad ang ungkulin ko sa pamilya. Lalo na kay Mama." Napabuntong hininga si Gino. Hindi niya gustong marinig iyon, ngunit alam niyang hindi niya kayang ikulong si Clarice sa isang mundong siya lamang ang sanggalang. Alam niyang mahal niya ito. Pero mas mahalaga sa kanya ang kalayaan nitong piliin kung sino ang nais niyang maging. "Kung kailangan mong bumalik, babalik ka," wika niya habang tinititigan ang tasa ng salabat. "Hindi para isuko ang sarili mo, kundi para ituwid kung ano ang dapat.
hindi kita pipigilan. Kinabukasan, hindi na bumangon si Clarice mula sa kanyang banig. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng isip na litong-lito na. Sa hapon ding iyon, iniwan niya si Gino ng isang liham sa ibabaw ng kanyang gitara. Walang kasamang iyak, walang paalam na sinambit. Basta't isang liham lang. Gino, alam kong ayaw mong marinig ito, pero kailangan ko nang bumalik. Hindi para isuko ang sarili, kundi para alamin kung may pwede pa akong maitama. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, kung babalik pa ako. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita kailanman kinalimutan. Sa'yo unang natutunan ang tunay na kahulugan ng tahimik na pagmamahal. Yung hindi kailangang ipagsigawan, pero sapat para panindigan kahit lumipas ang panahon. Sa puso ko, nariun ka, palagi. Nang mabasa ito ni Gino, tahimik siyang naupo sa kanyang lumang upuan. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagalit. Imbes, tinanaw niya ang palayan, malawak, luntian at payapa. Ganoon rin ang paningin niya kay Clarice. Isang pagdalaw na maikli ngunit malalim. Isang simoy ng hangin na hindi niya kayang ikulong. Sa mga sumunod na buwan, ipinagpatuloy ni Gino ang buhay sa baryo. Hindi siya kailanman naging tahimik na gaya ng dati. Sa bawat sulok ng kubo, naroon pa rin ang dakas ni Clarice, ang apron na nakasabit sa likod ng pinto, ang gitara na minsan ay kanya nang tinugtog, at ang papel na isinabit nito sa dingding kung saan nakasulat ang salitang tahanan. Habang siya'y patuloy na nagtatanim at tumutulong sa mga kapitbahay, inaalala niya ang bawat araw na kasama si Clarice. Iniisip niya kung kamusta na ito sa syudad, kung muli ba nitong hinarap ang pamilya, kung pinaglaban ba nito ang kanyang prinsipyo. Ngunit kahit anong hula ang gawin niya, hindi niya ito mapapalitan ng katiyakan. At doon, unti-unti niyang natutunang tanggapin na ang ilang bagay ay talagang kailangang pakawalan para lumipad. Samantala, sa Maynila, tahimik na bumalik si Clarice sa kanilang bahay. Hindi siya agad nakipagkita sa kanyang ama. Una niyang hinarap ang kanyang ina, si Senyora Beatriz, na sa unang tingin pa lang ay napaluha nang makita siyang muli. "Anak," sambit nito habang niyayakap si Clarice. "Akala ko hindi na kita makikita." "Hindi ko ngayon kinalimutan, Ma," bulong ni Clarice. "Hindi lang ako handa noon. Pero ngayon, babalik ako bilang ako." Isang bagong Clarice ang bumalik sa Maynila. Hindi na ang prinsesang kontrolado, kundi isang babaeng kayang tumindig sa sariling paa. Ngunit habang pinapanood siya ng kanyang ina na naglalakad sa loob ng bahay, ramdam nito ang kakulangan. Isang taong hindi kasama, isang lugar na iniwan. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na bumabangon si Clarice at lumalabas sa veranda. Hawak-hawak ang lumang litrato nila ni Gino sa tabi ng kalabaw. Habang pinagmamasdan ito, may mga luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. "Nasaan ka na kaya, Gino?" bulong niya sa hangin. "Kapag handa na ako, babalik ako. Kapag alam kong may maitatawid pa ako para sa itim." At sa parehong gabing iyon, sa baryo ng San Nicolas, naglalaro sa kamay ni Gino ang parehong litrato. Kopyang kinunan niya gamit ang borrowed na kamera mula sa DSWD volunteer na minsang bumisita sa kanilang lugar. Pinagmamasdan niya ito habang pinatutunog ang gitara. Hindi man sila magkasama, iisa pa rin ang tinatanaw nilang bituin. Hindi man nila alam kung kailan sila muling magkikita. Pareho silang umaasang ang tadhana sa tamang panahon ay muling tatahak sa landas na minsang binuo nila sa tahimik na kubo, sa gitna ng luntiang palayan, kung saan ang pagmamahal ay hindi kailanman kailangan ipagsigawan para maramdaman. Makalipas ang halos 1 taon mula nang muling lumisan si Clarice, hindi na muling nakatanggap ng anumang balita si Gino mula sa kanya. Wala ring liham, walang mensahe mula sa mga taga-baryo, at lalo namang wala mula sa mga banyagang sasakyan na minsang sumundo sa kanya noon. Ngunit sa halip na manatiling lugmok sa pangungulila, pinili ni Gino na ituon ang sarili sa paggawa. Hindi para makalimot, kundi para patuloy na mabuhay kahit may puwang sa puso. Noong Enero,
isang NGO na naglalayong isulong ang organic farming sa mga liblib na lugar ng bansa nang bumisita sa San Nicolas. Isa sa mga volunteer ay dating seminarista na naantig sa simpleng kabutihang loob ni Gino. Matapos nitong tulungan ang team nila na hindi sinisingil ng kahit anong halaga sa paggamit ng bahagi ng kanyang palayan para sa eksperimento sa sustainable irrigation. Gino, bakit ka pumayag na gamitin yung taniman mo para sa proyekto namin? Kahit walang bayad? Tanong ng volunteer na si Leo habang nagtuturo sa mga batang baryo ng wastong pag-aalaga ng compost pit. Kung makakatulong yan sa mga kabataang tulad ninyo, bakit hindi? Ang lupa, kapag pinilit mong ariin, hindi tumatagal. Pero kapag isinuko mo sa tamang paraan, bumabalik ang biyaya. Sagot niya habang nagbubuhat ng pataba. Iyon ang simula ng mas malawak na pagbubukas ng buhay ni Gino sa mundo sa labas ng baryo. Ipinakilala siya ni Leo sa mga kilalang tagapagsulong ng agrikultura sa rehiyon at hindi nagtagal, si Gino na ang naging pangunahing tagapagsalita sa mga seminar ng mga magsasaka sa iba't ibang barangay. Wala siyang diploma pero taglay niya ang karanasang hindi matutumbasan ng anumang patel, ang uri ng kaalamang dumaan sa putik, araw at hirap. Isang araw, habang tinuturuan niya ang mga estudyante mula sa isang rural high school kung paanong gamitin ang sistema ng crop rotation, napansin niyang pinipikturan siya ng isang babae mula sa likuran. Nang lapitan niya, ipinakilala ito bilang si Lara, isang mamamahayag mula sa isang agricultural publication. Sir Gino, sana po ay payagan ninyo akong isulat ang kwento ninyo. Isa po kayong inspirasyon sa mga magsasakang nawalan na ng pag-asa. Napakamot lang sa ulo si Gino. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Nagtatanim lang ako ng may malasakit. Pero hindi natapos doon. Pagkalipas lang ng 2 buwan, lumabas ang buong artikulo tungkol sa kanya sa isang national magazine. May pamagat itong Mula Lupa Tungo sa Pag-asa, ang kwento ni Gino ng San Nicolas. Sa di inaasahan, nabasa ito ng mga estudyante ng kolehiyo, mga opisyal ng bayan at maging ng ilang personalidad mula sa larangan ng business development. Hindi naglaon, inalok si Gino ng isang development grant, isang pondo na maaaring gamitin para palawakin ang programa sa sustainable farming sa buong lalawigan. Nagdalawang isip siya nung una dahil wala siyang karanasang humawak ng ganoong kalaking pera. Ngunit hinimok siya ng buong baryo. Gamit ang tulong ng mga bagong kaibigan sa NGO at isang dating guro na nagturo sa kanya ng bookkeeping, natutunan niya ang tamang proseso ng pangangasiwa. Sa loob lamang ng 6 na buwan, naipatayo ni Gino ang isang maliit na training center na tinawag nilang Bahay Binhi. Doon, nagtuturo siya ng basic organic farming sa mga out-of-school youth at mga batang nais matutong magtanim. Hindi ito enggrande, gawa lang sa hollow blocks at pawid, pero puno ng sigla at pag-asa ang bawat sulok. Sir Gino, sigaw ng batang si Andoy habang tumatakbo palabas ng training center. Yung tanim naming mustasa, may usbong na po. Magaling, masiglang tugon ni Gino. Ibig sabihin yan, sinunod ninyo ang tamang pagitan sa pagtatanim. Huwag ninyong kalimutan ang compost ha, yun ang susi. Maraming beses siyang inimbitahan sa Maynila upang bigyan ng pagkilala. Ngunit sa tuwing may paanyaya, palagi niyang tinatanggihan. Salamat po, pero hindi ako sanay sa stage. Dito na lang po ako sa entabladong gawa sa lupa at pawid. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, si Gino ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi siya kailanman nangarap na sumikat. Ngunit ang mga ginagawa niya, dahan-dahang umaabot sa mas maraming tao. May mga estudyanteng tumatawid ng 3 baryo para lang makinig sa kanyang lecture. May mga magsasakang dating walang tiwala sa sarili, ngayon ay natutong magsarili ng taniman. Ngunit sa kabila ng lahat ng bagong nangyayari sa kanyang buhay, isang bagay pa rin ang hindi nawawala sa kanyang puso, si Clarice. Sa tuwing mag-isa siya sa gabi, nauupo siya sa harap ng gitara at tinutugtog ang lumang kundiman na siya niyang isinulat noon. Habang magkatabi pa sila, binubulong niya sa hangin ang pangalang matagal
nang hindi niya naririnig mula sa mismong labi nito. Clarice, kung nasaan ka man, sana masaya ka. Hindi kita hinahanap dahil gusto kitang kontrolin. Gusto lang kitang kamustahin. Gusto kong malaman kung kinaya mong lumaban. At sa bawat gabing tinatanglawan ng gasera at tahimik na pag-iisa, ramdam ni Gino na kahit wala sa kanyang piling si Clarice, bahagi pa rin ito ng bawat hakbang na tinatahak niya. Ang pangarap lang noon ay payak lamang, ang magtanim at mabuhay ng marangal, ay ngayoy lumago dahil sa isang taong minsan ay dumating, umalis. Ngunit kailanman ay hindi nawala sa kanyang alaala. Sa likod ng bahay binhi, nagtanim siya ng isang punong mangga. Ang una nilang itinanim ni Clarice bago ito umalis. Ngayon may mga dahon na ito at maliit na bulaklak sa sanga. Wala pa man itong bunga, ngunit sa paningin ni Gino, ito na ang simbolo ng pag-asang darating pa rin ang araw, na ang isang bagay na inalagaan at minahal kahit sandaling nawala, ay maaaring bumalik at muling mamunga. Mayo na noon, malapit na ang panahon ng tag-ulan. Sa gitna ng abalang pag-aayos ni Gino sa irrigation system ng bagong taniman ng mais, napatingala siya sa papalapit na ulap. Mabigat, madilim, at tila may panahong naghihintay sa kanya sa likod ng ulan. Kasabay ng malamig na hangin ay ang kabang hindi niya maipaliwanag. Walang dahilan, ngunit may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag sa dibdib. Sa buong taon ng kanyang paglilingkod bilang lider ng programang pangkabuhayan sa baryo, hindi siya kailanmang nawala sa sentro ng mga gawain. Ngunit sa araw na iyon, napansin ng mga kasamahan niyang sina Mang Elias at Lara na may bumabagabag sa kanya. "Boss Gino," bati ni Mang Elias, "ayaw mo ba munang magpahinga? Ikaw na lang ang nasa gitna ng ulan." Tumingin si Gino sa langit. Hindi pa man bumubuhos ang ulan, ramdam na niya ang bigat nito. Napangiti siya, pilit, saka sumagot. "Baka kasi may ulan na hindi lang tubig ang hatid. Baka alaala." Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng paghuhukay, napansin niya may paparating na matandang babae mula sa direksyon ng highway. May dala itong payong at kasama ang isang batang lalaki. Tila nagtatanong-tanong ito habang hawak ang isang sulat at nakatingin sa paligid na para bang may hinahanap. "Gino!" sigaw ni Lara habang papalapit. May babae sa labas ng eskwelahan, mukhang turista o taga-Maynila. Nagtatanong kung nasaan daw ang bahay binhi. "Sabihin mong ako na ang lalapit," sagot ni Gino. Agad niyang iniwan ang kanyang trabaho, nagpunas ng pawis at sumugod palabas ng lugar. Pagdating niya sa labas ng gate ng training center, doon niya ito nakita. Sa ilalim ng madilim na ulap, nakatayo sa tabi ng putikan ang isang babae. Basa ang laylayan ng kanyang mahaba at simpleng damit. At sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang lumang backpack. Mahaba pa rin ang buhok nito at kahit nakayuko, hindi mapagkakaila ang kanyang presensya. Tila tumigil ang lahat sa paligid. Tumigil ang mga ibon, ang mga tao, at maging ang hangin. Ang isang taon na pagkakawalay ay parang biglang nawala sa isang iglap. "Clarice," mahinang sambit ni Gino. Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang kanyang mukha. Namumugto ang mata nito, pero nandoon ang liwanag na nawala sa kanyang mga mata noon. Dala-dala niya ang papel na larawan nila ni Gino sa gitna ng palayan. Pinunit-punit na dati, ngunit inayos muli. "Gino, bumalik ako," sabi niya habang pinipigilan ang hikbi. "Bumalik ako kasi hindi ko na kayang mabuhay sa mundo na hindi kasama ang taong nagturo sa akin kung paanong mabuhay." Hindi agad nakaimik si Gino. Ang kanyang mga kamay ay nanigas. Tila hindi alam kung yayakapin ba o hahawakan lamang ang babae. Ngunit hindi na kailangan ng paanyaya. Lumapit si Clarice at mahigpit na niyakap si Gino sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan. Malakas, malamig, ngunit walang ni isa sa kanila ang kumilos para sumilong. Doon, sa ilalim ng ulan, sa gitna ng baryo, sa harap ng mga taong hindi pa nakikita si Clarice, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsan ay pinaghiwalay ng katotohanan. "Akala ko hindi na kita makikita," bulong ni Gino habang hinahaplos ang buhok ng dalaga.
Hindi ako nakasulat, hindi ako nakapagpadala ng kahit anong sulat, paliwanag ni Clarice. Pero araw-araw kong pinapanood ang mga video mo. Naging speaker ka na, Gino. May mga article ka na sa social media. Dito ko lang natuklasang ang taong pinili kong iwan ay siya palang may pinakatunay na halaga. Nang tumigil ang ulan, pinapasok ni Gino si Clarice sa loob ng bahay binhi. Doon, tinanaw ng dalaga ang malawak na lupa na ngayoy punong-puno ng tanim, bata at pag-asa. Hindi na ito ang dating payak na kubo sa gilid ng palayan. Ito na ang puso ng pagbabago ng San Nicolas. Ang daming nagbago, sambit ni Clarice habang hawak ang upuan sa gilid ng lecture area. Pero hindi lahat, sagot ni Gino. Araw-araw kitang inaabangan sa gitna ng palayan. Araw-araw kong tinutugtog yung kanta natin sa ilalim ng buwan. Araw-araw akong umaasa na darating ka. Napaluha si Clarice sa mga panahong pinili niyang ayusin ang sarili, habang inaalam kung paano niya muling mahahanap ang sarili niyang boses sa gitna ng kaguluhan sa syudad. Hindi niya inakala na ang taong una niyang iniwan ay patuloy pa ring naghintay. Hindi siya tinuliksa, hindi siya kinutya, minahal lang siya kahit wala na siya roon. Gino, mahinang sabi ni Clarice, pwede pa ba ako dito? Tumango si Gino. Walang araw na hindi kita inisip na parte ng lugar na to. Sa gabing iyon, sa ilalim ng lampara ng bahay binhi, nagluto si Clarice ng paborito nilang adobong kangkong at pritong tuyo. Simple lang. Ngunit sa hapag na iyon, kung saan sila magkatabi, parehas basang-basa pa rin ang buhok. Ramdam nila ang simula ng panibagong kabanata. May isang tanong ako. Clarice, buling ni Gino, habang nakatitig sa kanya. Kapag bumalik ka na, hinding-hindi ka na ba aalis? Tumingin si Clarice sa kanya. Buo ang loob, buo ang puso. Hindi na ako aalis kung ako na ang pipili ng pananatili. At sa unang pagkakataon, sa kalagitnaan ng lahat ng paghihintay, pagkukulang at muling pag-asa, ay nagtagpo ang dalawa, hindi na bilang mga taong tumatakas sa mundo, kundi bilang dalawang kaluluwang piniling manatili. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ang totoo nilang tahanan. Makalipas ang 1 linggo mula nang muling magtagpo sina Clarice at Gino sa ilalim ng ulan, unti-unting bumalik ang ritmo ng kanilang bagong buhay sa San Nicolas. Hindi na si Clarice ang dayuhang naglalakad sa palayan. Sa tuwing makikita siya ng mga bata, tinatawag na siyang Ate Clary. At siya na rin ang madalas nagtuturo ng basic English sa mga batang nais matutong magbasa. Kung dati bihira siyang ngumiti, ngayon, ang ngiti niya'y tila bahagi na ng bawat araw ni Gino. Ngunit isang umaga, habang naglalampaso si Clarice sa loob ng bahay binhi, isang matandang babae ang dumating sa baryo. May dalang sobre at halatang galing ito sa lungsod. Hiningan siya ni Aling Petra ng ID, bago pinapasok sa loob ng community center. Doon, nakatayo si Clarice habang inaayos ang mga upuan para sa daraping na seminar. Clarice Salazar? Tanong ng matandang babae habang inilalapit ang sobre. Napalingon si Clarice. May kabang biglang dumapo sa kanyang dibdib. Ako po. Galing po ito sa Maynila. Hinihiling ng may sulat na personal ko itong ibigay sa inyo. Ako po si Selly, dating sekretarya ng mama nyo. Ipinakiusap niyang hanapin ko kayo kung sakaling matagpuan ang artikulo nyo. At nang lumabas kayo sa dyaryo at TV, agad niya akong pinasundo sa baryo. Napatingin si Clarice sa sobre. Kulay ginto ito at may pamilyar na sulat kamay sa harapan. Marahan, malinis at pino. Mula sa kanyang ina. Salamat po. Mahinang sagot ni Clarice habang tinatanggap ang liham. Hindi na siya nakapagsalita. Nang makaalis si Aling Selly, agad siyang umupo sa lilim ng puno sa tabi ng taniman ng malunggay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at sa loob nito'y naroon ang isang mahabang liham, simulat sa makapal na stationery. Hindi dahil sa hindi ko alam ang tama, kundi dahil napakaraming beses kong pinili ang tahimik na pagtanggap kaysa lumaban para sa sarili ko. Hindi kita masisisi kung tumakbo ka. At sa totoo lang, kung may tapang ako noon tulad ng sayo, baka ako na ang unang umalis sa bahay. Ngunit iba-iba tayo ng takot.
takot akong mawala ng respeto, mawala ng pangalan, mawala ng asawa. Ikaw naman, takot kang mawala ng pagkatao. At sa puntong ito, mas pinili kong hangaan ka kaysa pagbawalan. Alam kong iniisip mong wala akong ginawa para pigilan ang papa mo. Totoo yun. At hanggang ngayon, yan ang pinakamalaking tanong sa konsensya ko. Ngunit ngayong nabasa ko ang mga ginawa mo sa San Nicolas at kung paanong binuhay mo muli ang dignidad ng lupa, alam kong hindi ako nagkamaling hayaang piliin mo ang sarili mo. Clarice, kung makakaya mong bumalik kahit minsan, hindi para sumuko, kundi para magpaalam ng buo, sana magawa mong makita ako muli. At kung hindi, tanggap ko rin. Pero wag mong iisipin ni isang saglit na wala kang ina. Sapagkat sa lahat ng titulo na itinago ko sa loob ng mga taon, asawa, may bahay, executive, socialite, ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto ko pa ring tawaging ina ang sarili ko. Hindi na natapos ni Clarice ang pagbasa. Napapikit siya at ang mga luhang matagal nang nakakulong ay tuluyang bumagsak. Mahigpit niya niyakap ang sulat. Niyakap na parang naroon mismo sa kanyang mga braso ang inang minsang naging estranghero. Habang tahimik siyang umiiyak, lumapit si Gino na nooy galing sa gilid ng bukirin, bit-bit ang timba ng tubig. Nang makita niyang umiiyak si Clarice, agad siyang naupo sa tabi nito. May nangyari ba? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot si Clarice. Ipinakita lang niya ang liham. Binasa ito ni Gino sa katahimikan. At pagkalipas ng ilang minuto, inabot niya pabalik ang papel. Saka marahang hinawakan ang kamay ni Clarice. Ang ina mong yun, mas matapang kaysa sa pinaniniwalaan mong dati. Oo, at mas naging ina pa siya sa sulat na ito kaysa sa buong pagkabata ko, sagot ni Clarice, habang pinapahid ang luha. Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Pero ginawa pa rin niya. At ngayon, parang gusto ko siyang yakapin. Tara, samahan kita, ani Gino. Napatingin si Clarice. Sigurado ka? Anong silbi ng paninindigan kung hindi natin kayang ipakita ito sa matataong dapat nating ipaglaban? Kinabukasan, maagang gumising si Clarice. Nakasuot siya ng simpleng bestidang puti, may maliit na bag sa likod, at may daladalang tinapay na siya pa mismo ang nagluto. Ensaymada na may ginayat na niyog sa ibabaw. Paborito ng kanyang ina noong bata pa siya. Si Gino naman ay nakasuot ng maayos na polo at pantalong kupas. Hindi bago ngunit malinis at may presensyang mas matatag kaysa sinumang negosyante. Naglakad sila papuntang terminal. Habang umaandar ang jeep patungong bayan, kapwa sila tahimik. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may mahigpit na paghawak ng kamay. May marahang pagdampi ng siko sa siko, may kumpas ng hangin na tila sinasabi, ito na ang tamang panahon. At sa bawat kalsadang tinatahak nila, bawat bundok na kanilang nilalagpasan, isa lang ang bitbit nilang dalawa, ang liham ng isang ina at ang pangako ng dalawang pusong muling binubuo. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa mulat na kinabukasan. Hindi madaling balikan ang mundo na minsan mo nang nilisan. Lalo na kung ang mundong iyon ay puno ng alaala ng kawalan ng boses at kinabukasang hindi ikaw ang pumili. Ngunit sa pag-upo ni Clarice sa harap ng lumang bahay nilang puti sa Forbes Park, hawak ang mga kamay ni Gino at may liwanag sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi na siya ang dating Clarice Salazar na tahimik lang sa likod ng mga kurtina habang ang mundo ay umiikot batay sa dikta ng kanyang ama. Ready ka na ba? Mahinang tanong ni Gino habang pinagmamasdan ang malawak na harapan ng bahay, na ngayon ay tila hindi na kasing laki tulad ng dati. Baka pwede pa tayong umatras. Hindi kita pipilitin. Tumingin si Clarice sa kanya, saka bahagyang umiti. Kung hindi ko ito haharapin ngayon, kailan pa? Iba na ang Clarice ngayon, Gino. At salamat sa'yo, alam ko na kung paano tumindig sa sarili kong paa. Bumukas ang pintuan. Hindi si Don Ernesto ang bumungat, kundi si Senyora Beatriz. Payat na, may puting buhok, ngunit ang mga mata ay punong-puno ng emosyon. Agad niyang nilapitan ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Halos ayaw ng pakawalan. Anak, salamat, bulong niya habang umiiyak. Salamat sa pagbabalik. Ma, mahinang sagot ni Clarice habang niyayakap din ito.
Sorry kung ang tagal kong nawala. Pero ngayong bumalik ako, gusto kong magsimula ulit. Hindi bilang anak ng Salazar, kundi bilang ako. Ipinakilala ni Clarice si Gino sa kanyang ina. Sa unang tingin, nahalata ni Senyora Beatriz ang pagiging estranghero nito sa paligid. Ang makapal na balat sa palad, ang simpleng pananamit, at ang tikas na likha ng hirap, hindi ng yaman. Ngunit hindi niya nakita ang kahinaan. Sa halip, nakita niya ang tapang sa mga mata ng lalaki. Ang uri ng tingin handang ipaglaban ng anak niya kahit pa sa mata ng mga makapangyarihan ay wala itong halaga. Salamat sa pagprotekta sa anak ko, ani Beatriz kay Gino habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko man kayo agad naintindihan, pero ngayon, nauunawaan ko kung bakit ka pinili ni Clarice. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa lumalim ang gabi. Nalaman ni Clarice na ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa Europe para sa business expansion. At habang wala ito, sinamantala ng ina ang pagkakataong ayusin ang maraming bagay, kasama na ang sarili niyang mga pangarap. Isa na roon ay ang pagtatayo ng isang charitable foundation para sa kababaihan na kagaya niyang minsang naging tahimik. At kay Clarice niya ito ibinilin. Kung gusto mo, wika ng ina, ikaw na ang mamahala sa foundation. Alam kong hindi mo na nais bumalik sa Salazar Industries, pero dito, baka mas makita mo ang sarili mo. Nag-isip si Clarice. Sa isang banda, gusto niyang bumalik sa San Nicolas sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kabilang banda, ramdam niya ang lalim ng adhikain ng kanyang ina. Isang panimulang pinili rin ito sa wakas, matapos ang matagal na katahimikan. Ma, ibalik mo sa akin ang posisyon na iyan sa tamang oras. Babalikan ko yan. Pero ngayon, may mas gusto akong unahin. Sa sumunod na linggo, bumalik na sina Gino at Clarice sa San Nicolas. Sa pagdating nila, sinalubong sila ng mga bata, mga katrabaho sa kooperatiba, at mismong mga barangay na tumanggap sa kanila noon. Si Gino ay mistulang bayani sa kanilang paningin, ngunit ngayon, may isa pang bayani sa kanyang tabi. Dahil sa bagong ugnayang nabuo sa pagitan ni Clarice at kanyang ina, nagbukas ng maraming pinto ang bahay binhi. Isa sa mga proyekto ng foundation ng kanyang ina ay ang pagkakaloob ng puhunan sa mga kababaihang magsasaka at solo parent sa buong probinsya. Hindi na kailangang bumiyahe pa sa syudad. Si Clarice mismo ang nagsagawa ng orientation sa ilalim ng puno ng mangga. Suot ang lumang bestida at may hawak na folder. Simpleng ayos, pero puno ng dignidad. Ang gusto lang naming gawin, wika ni Clarice sa harap ng mahigit 100 babae sa community hall, ay ipaalala sa bawat isa na ang danggal at kinabukasan ay hindi nakaayon sa apelyido. Nasa paraan ng pagtayo sa gitna ng pagbagsak. Nasa kung paanong pinili mong bumangon sa halip na magtago. Napalakpakan siya at sa huling bahagi ng seminar, si Gino naman ang nagsalita. Hindi upang purihin ang sarili, kundi upang ibahagi kung paano siya nabuhay sa paniniwalang kahit walang pondo o diploma, basta't may puso at disiplina, may patutunguhan pa rin ang isang simpleng tao. Lumipas pa ang mga buwan. Sa tuling ng donasyon mula sa foundation, nakapagtayo ang kooperatiba ng isang rice milling facility at ang mga magsasaka ay unti-unti nang hindi na umaasa sa mga ahenteng mapagsamantala. Ang pangababae naman ay nagtayo ng backyard farms na nagbigay sa kanila ng sariling kita. Isang gabi, habang naglalakad sina Gino at Clarice sa gilid ng palayan, napatingin sila sa langit. Punong-puno ng bituin. Walang ilaw ng syudad, walang tunog ng makina, kundi ang payapang huni ng kuliglig at ihip ng hangin sa damuhan. Alam mo ba, wika ni Clarice, noong una, akala ko ang ginhawa ay nasa laki ng kama at lakas ng aircon. Pero ngayong nandito ako at hawak ko ang kamay mo, parang mas malamig at mas malambot ang mundo. Mumiti si Gino. At ang gabi, kahit walang chandelier, maliwanag pa rin basta't kasama kita. Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib. Gino, kung papayag ka, gusto kong manatili na talaga rito, hindi na bilang bisita, kundi bilang katuwang mo. At hindi lang sa proyekto, kundi sa buong buhay mo. Hindi na sumagot si Gino. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ni Clarice. At sa ilalim ng ilaw ng buwan,
marahan niya itong hinalikan sa noo. Isang uri ng halik na puno ng paggalang, pag-aalaga at tiyak na pag-ibig. Sa kubong kinagabihan, may binuksan si Clarice na kahon. Isa itong lumang lalagyan ng mga sulat na hindi kailanman nakarating noon sa kanya. Mga liham mula sa mga kabataang natulungan ni Gino, mga pasasalamat mula sa mga ina, at mga simpleng doodle mula sa mga batang natuto ng kanilang unang pagtatanim. Habang binabasa niya ito, napaluha si Clarice at napagtanto niya sa lugar na ito, sa piling ng taong hindi kailanmang bumitiw, nahanap niya ang isang uri ng kayamanang hindi matutumbasan ng pangalan o negosyo, ang kayamanang buhat sa pagmamahal, pagtutulungan at isang panibagong panimula. Hindi na maikakaila sa buong San Nicolas ang kakaibang samahan ni Gino at Clarice. Kung dati simpleng bulong-bulungan lamang na ang tagapagmana ng Salazar ay naninirahan sa kubo ng isang magsasaka, ngayon ay lantaran na itong tinatanggap ng marami, hindi dahil sa yaman ni Clarice, kundi dahil sa kung paano pinili niyang manatili sa baryo, kahit mayroon siyang mundong pwedeng balikan. Pero hindi lahat ay agad na tumanggap. Sa kalapit na bayan, isang Regional Development Summit ang ginanap, at si Gino ay inimbitahang magsalita bilang kinatawan ng isang matagumpay na agricultural cooperative. Kasama niyang dumating si Clarice, na ngayon ay kilala na rin sa mga NGO at grassroots circles dahil sa bagong itinatag niyang Salin Binhi Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng grant sa kababaihang nais magsimula ng sariling taniman at negosyong pangkabuhayan. Pagkarating nila sa conference hall, agad silang sinalubong ng mga organisador. Ngunit hindi maitatago ang malamig na tingin ng ilang board members ng Salazar Industries na dumalo rin sa parehong summit. Isa sa kanila ay si Miguel Escudero, ang dating fiancé na gustong ipilit ng ama ni Clarice noon. "Clarice," bati ni Miguel habang nag-aabot ng kamay, "hindi kita inakalang makikitang muli sa ganitong lugar. Masanay kang nasa opisina, hindi sa palayan." Mumiti si Clarice. "Marami na ring nagbago, Miguel. At minsan, sa putikan mo lang matututunan ang tunay na halaga ng pagtatanim ng sarili mong prinsipyo." Sagot ni Miguel, bahagyang nagbaba ng kamay. "At ikaw ang boyfriend?" Sabay tingin kay Gino. Ngunit bago pa makapansalita si Gino, inunahan siya ni Clarice. Hindi lang siya basta boyfriend. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. At kung iniisip mong mas mababa siya dahil sa trabaho niya, tingnan mo kung ilang pamilya na ang nabago niya sa mga lugar na hindi nyo man lang kayang tignan sa mapa. Hindi na kumibo si Miguel. Tumalikod ito at lumayo. Bahagyang namumula ang mukha sa inis. Nang magsimula ang summit, tinawag si Gino upang magsalita. Maraming executives, investors at policymakers ang nasa loob ng malaking bulwadan. Suot lamang ang kanyang simpleng polo, dala ang USB na naglalaman ng kanyang presentation, humarap si Gino sa entablado na walang bahid ng takot. "Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Gino, walang apelidong kilala, walang diploma, pero may pag-asang sinubukang taniman sa gitna ng kawalan." Nagpakita siya ng slides, mga litrato ng mga batang natutong magtanim, mga inang natutong gumawa ng pataba, mga kabataang nagbalik sa eskwelahan gamit ang kita mula sa backyard farming. Ang paniniwala po namin sa San Nicolas ay simple lang. Kapag tinuruan mong ipaglaban ang lupa, hindi lang pagkain ang ibinibigay mo sa tiyan, kundi dangal sa pagkatao. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, tumayo si Clarice sa likod ng hall. Bit-bit ang isang sobre, lumapit siya sa harapan at nagsalita rin. Ang proyektong pinasimulan ni Gino ay hindi lamang proyekto. Isa itong paggalang sa mga tao na madalas ay hindi pinapakinggan. Kaya bilang kinatawan ng Salin Binhi Foundation, nais naming ipagkaloob ang $250,000 bilang suporta sa expansion ng mga programang nilikha niya. Hindi para siya ay pasikatin, kundi para mas marami pang Gino ang mabigyan ng pagkakataong mamuno sa kani-kanilang komunidad. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Maging ang mga taong kanina'y may duda ay napapatingin sa mga litrato ng pagbabagong dulot ng kanilang inisyatibo.
pagkatapos ng summit, maraming lumapit kay Gino. Kabilang ang ilang opisyal mula sa National Agriculture Office at ilang international consultants. Sir Gino, ani ng isa, we'd like to feature your story in our documentary about real-life rural changemakers. Napangiti si Gino. Maraming salamat po, pero sana hindi lang ako ang makilala. Sana makita niyo rin yung mga taong kasama kong nagtanim, nagpala, nagkudkod ng niyog. Ako lang ang mukha ng isang bagay na sabay-sabay naming itinayo. Habang papauwi, magkaangkas sila ni Clarice sa motorsiklo. Dumaan sa palayan na dati parang walang pag-asa. Ngayon, may mga solar-powered water pumps na, may maliit na library sa gilid at ang mga batay abala sa pagtuturo ng simpleng edukasyon sa mga mas bata pa sa kanila. Pagdating sa kubo, sinalubong sila ni Aling Petra na may dalang cake. Oy, kayo na daw ang binansagang kambal ng kaunlaran sa radyo kanina. Sigaw niya habang pinapaupo ang dalawa. Nag-guest daw kayo sa programang pangkabuhayan. Abae, kilala na kayo sa ibang lalawigan. Natawa si Clarice. Grabe, dati nga ayaw pa akong payagang magnanim ng sili dito. Kaya nga sagot ni Aling Petra. Pero ngayon, puro siling binhi na ang itinatanim ng buong barangay. At ikaw, Gino, sa dami ng may posisyon sa gobyerno, ikaw lang ang pinagkatiwalaang magsimula ng Barangay Agri-Learning Hub. Kahit may kasikatan ng kaakibat, nanatiling simple ang dalawa. Sa gabi, sa ilalim ng lampara, pareho pa rin nilang pinipiling magluto ng nilagang saging, magtimpla ng kape sa lata, at makinig sa huni ng palaka. Gino, tanong ni Clarice habang nakaupo sa gilid ng pabag. Naniniwala ka bang kaya nating panindigan to kahit gaano kahirap? Tiningnan siya ni Gino, matatag, tahimik, at may ngiting puno ng katiyakan. Hindi naman nating sinimulan to para mapansin. Sinimulan natin to kasi ito ang tama. At kahit lahat sila tumalikod, kahit tayong dalawa na lang ang matira, tuloy pa rin tayo. Doon, sa maliit nilang kubo na ngayoy puno na ng mga binhi ng pag-asa at pagmamahalan, nagkaisa silang harapin ang mundo, hindi na bilang magkaibang nilalang mula sa magkaibang lipunan, kundi bilang dalawang pusong pinagtibay ng panahon, pinanday ng lupa, at pinatibay ng isang pag-ibig na pinili ng dalawa sa kabila ng lahat. Lumipas ang 1 taon mula nang unang tumuntong si Clarice sa putikan ng San Nicolas. At sa pagtakbo ng mga buwan, naging mas malinaw sa kanya kung para saan talaga siya nabubuhay. Hindi lang ito tungkol sa pagiging tagapagmana ng isang imperyo, kundi pagiging tagapaghatid ng pagbabago. Kahit sa simpleng paraan at sa pinakamalayong sulok ng lupain, minsan ay hindi man lang lumalabas sa mapa ng kanilang corporate board. Sa pagkakataong ito, isang sulat ang dumating mula sa Maynila. Galing ito kay Don Ernesto Salazar. Clarice, umuwi ka. Hindi ko na kayang ituloy ang lahat ng ito nang ako lang. Kung maaari, gusto kitang makausap bilang ama, hindi bilang CEO. Hindi agad sumagot si Clarice. Nang pasahin niya ang liham sa tabi ng kubo habang tinatanaw ang mga batang nagsasaka sa bukid, dama niyang may laman ng sulat. Hindi lang ito basta iling. Isa itong uri ng pagsuko ng isang lalaking minsang itinali siya sa mga tanikala ng pangalan at obligasyon. Gino, ani Clarice isang gabi habang sila'y magkasalo sa puting kanin at inihaw na tilapia. Kung sakaling umalis ako saglit para harapin si Papa, ayos lang ba? Tumigil sa pagsubi si Gino. Tiningnan niya si Clarice, saka siya tumango. Hindi ko kailanman pipigilan ang pagharap mo sa sariling multo. Basta't alam mong kahit anong mangyari, may uuwian ka rito. Makalipas ang 2 araw, bumiyahe si Clarice pabalik sa Maynila. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y umalis, muling bumungad sa kanya ang mansyon ng mga Salazar. Malamig, tahimik, pero ngayon ay tila wala ng kapangyarihang tulad ng dati. Sinalubong siya ng isang payat at maputlang Don Ernesto na nakaupo sa veranda. Hawak ang isang tasa ng salabat sa halip na mamahaling wine. Anak, mahina nitong bati. Butit dumating ka. Dahil hindi ko na kailangan ng pahintulot mo para magdesisyon sa buhay ko, Papa. Sagot ni Clarice, malamig
Ngunit hindi mapagmataas. Tumango ang matanda. Alam ko. At kaya kita pinasulat. Dahil ngayon ko lang naunawaan kung gaano kita nasaktan. Kung paano ko sinubukang idikta ang buhay mo ayon sa kung anong iniutos sa akin ng lolo mo at ng mga Salazar bago sa atin. Tahimik si Clarice. Hinayaan niyan magsalita ang matanda. Ngayong palapit na ako sa wakas ng panahon ko, gusto kong ibigay sa iyo ang tunay kong pamana. Hindi ang mga gusali, hindi ang pera sa bangko, kundi ang tiwala. Kung pipiliin mong bumalik, hindi para palitan ako, kundi para gawin mong iyo ang daang tatahakin mo. Nabigla si Clarice. Ngunit hindi na siya ang Clarice na nangangapa ng direksyon. Tumindig siya at sa mahinahong boses ay sumagot. Papasalamat sa tiwala. Pero ang gusto kong buuing mundo ay hindi matatagpuan sa mga opisina ng Salazar Holdings. Matatagpuan iyon sa lupa, sa komunidad, sa mga pusong tulad ng sa mga katulad ni Gino. Tumango si Don Ernesto. Alam ko na. At kaya ako humiling ng huling pabor, gusto kong makilala si Gino. Pagkaraan ng isang linggo, miling bumalik si Clarice sa San Nicolas. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama na niya ang kanyang ama. Maraming kabado sa baryo, hindi sanay sa mayamang bisita lalo na't may dugong Salazar. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, nakita nilang hindi Don Ernesto ang dati. Hindi ito umupo sa mamahaling silya. Umupo ito sa bangkito sa ilalim ng puno ng bayabas, nagpakilala sa mga tao at pinakinggan ang mga salaysay ng kanilang tagumpay. Hanggang sa lumapit si Gino. "Sir," bati niya habang iniabot ang kamay. Tumingin si Don Ernesto sa kanya. Tiningnan ang mga kalyo, ang payak na pananamit at ang tapang sa mga mata nito. "Gino, hindi ako magaling sa mga salitang pampamilya, pero ako'y lumaki sa paniniwalang ang lalaking walang pangalan ay walang karapatan. Mali pala ako. Kasi ikaw, hindi lang pinatunayan mong may karapatan ka, ipinakita mo pa kung paano mahalin ang anak ko nang hindi kailanman kinailangan ang apelyido ko. Hindi ki po inaasahan ang kahit ano sa inyo, sir. Basta po masaya si Clarice, sapat na yun sa akin," tugon ni Gino. Diretso at totoo. Napangiti si Don Ernesto. "At dahil dyan, gusto kong ialay ang isang bagay, hindi bilang ama, kundi bilang dating makasariling negosyante na ngayon ay gusto nang ayusin ang lahat." Sa tulong ng Saline Binhi Foundation at pondo mula sa personal na yaman ni Don Ernesto, inilunsad ang pinakamalaking proyekto sa San Nicolas, isang Rural Innovation Center, isang eskwelahan at training ground na pinagsama ang teknolohiya, agrikultura at social entrepreneurship. Pinangalanan itong pamana ni Clarice. Ngunit sa sulok ng bawat dingding ay nakaukit ang isang simpleng linya. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang naiipon, kundi ang naipapamana. Habang pinasinayaan ang center, nakatayo si Clarice sa entablado, katabi si Gino, at sa harap nila ay libu-libong tao, magsasaka, estudyante, guro at mga nanay. Bawat isa ay may dalang inaasam, ang kinabukasang hindi na kailangang ipagdasalang, kundi isa ng proyektong sabay-sabay nilang itatayo. Ilang tagapagmana ng yaman, minsan kong inisip na responsibilidad lang iyon. Ngunit sa mga taong ito, sabay lingon niya sa mga taga San Nicolas, natutunan ko ang tunay na pamana ay ang pagbibigay ng boses, ng dignidad at ng pagkakataong maging bahagi ng pagbabago. Sa pagtatapos ng kanyang pananalita, lumapit si Gino, hinawakan ang kanyang kamay, at sabay silang ngumiti. Sa wakas, ang dating magsasakang, niligtas ang dalagang may dugo ng bilyonaryo, ay hindi lang naging bayani ng isang babae, naging tagapagtayo siya ng isang bagong daigdig, kung saan ang pag-ibig, paggalang, at pagkakaisa ay mas matapangyarihan pa kaysa sa lahat ng yaman ng mundo.